Ang paghihiganti ay isa sa pinakamasamang gawain sa mundong ito. Pero ang paghihiganti pala ay meron ding malalalim na kwento. Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kabangers at mga kayanggaw. Ang ibabahagi kong kwento ngayong araw ay karanasan naming noong ako'y binata pa lang sa probinsya ng Capiz. Isang kwentong pilit ibinabaon sa limot ng mga sakim na tao. At ang kwentong ito ang nagpapatunay na ang taong hindi marunong makontento ay ang taong magdadala ng sarili niyang kapahamakan sa hinaharap. Ako po si Agwa. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Bilisan nyo nga ang pag-aayos dyan! Nabubwisit na ako sa kabagalan niya! Akala nyo ba hindi ko alam na binabagalan nyo talaga para humaba ang araw na nandito kayo sa babuyan ka? Mga hinay yubak! Kaya hindi kayo naunlad kasi nandaraya kayo hanggang sa trabaho! Mga inutil! Tingnan nyo yung matandang yon. Galit na naman sa mga trabahador niya. E paano ba naman kasi? Kuripot din naman siyang magpasahod. Kaya ayan, nagtatarantado mga trabahador niya. Kung sana kasi, maayos din siyang makitungo sa mga tao eh. Baka isang araw lang tapos na yung babuyan na pinapagawa niya. Matapobre kasi si Doña Marte. Ang tingin niya sa mga kagaya natin, mga ampas lupa at mabababang uri ng tao. Marami talagang mayayaman ng ganyan. Pero hindi naman lahat Meron pa rin namang mababait at talagang may malasakit sa kapwa. Malas nga lang ng lugar na to dahil si Doña Marta ang mayaman na narito. Hello, tutuloy pa ba tayo dyan? Tingnan mo kasi kaya aga-aga banas na naman. Baka naman tayo pa mapagbuntunan ng matandang yan. Alam nyo naman, kailangan natin ng pera. Wala na tayong panggastos para sa susunod na buwan. Lamang bulsa na rin yung si Doña Marta. E di, kapag may mga sinabing hindi maganda, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Lolo, bakit po pala tayong dapat na magbasbas sa bahay niya? Di ba pari po gumagawa nun? Sa tayong gusto niyang magbasbas Ang pari kasi, para lang yan sa mga blessing ng bahay. Tayo mga albularyo, pwedeng kada buwan binabasbasan natin ang isang bahay para lumayas yung mga masasamang elemento na naninirahan. Pero nakakapagtaka rin si Doña Marta no? Karamihan kasi sa mayayaman na nakilala ko, hindi naniniwala sa trabaho natin. Pero siya, ramdam kong pinagkakatiwalaan niya tayo Kaya nga yun ang sasamantalahin natin. Habang pinagkakatiwalaan niya pa tayo, gagawin natin ang tama ang gusto niya. May malay mo matuwa. Tayo ulit ang kunin sa susunod na buwan o taon. Naglakad na lang kaming tatlo papalapit sa babuyan ni Doña Marta Cabanong. At naroon siya para magmasid sa mga trabahador. Nang makita niya kami, ay padabog niyang binitiwan ang hawak-hawak niyang pamalo. Napatingin agad siya sa kasama naming bata na si Angelito. At bakit nagsama pa kayo ng bata, ha, Apostol? Doña Marta, yan po si Angelito. Kasama ko talaga yan sa mga lakad ko kasi isa rin siyang albularyo. Tumutulong din siya sa akin kapag meron kaming ginagamot. Bata? Albularyo? Ilang taon na ba yan? 10 taon na po ako. Bumuntong hininga si Doña Marta. Baka sa mukha niya ang pagkairita. Akala namin ay hindi niya papayagang sumama si Angelito. Pero sa huli ay hindi pa rin siya umangal. Nauna siyang naglakad at sumunod naman kami sa kanya. Walking distance lang din naman ang distansya ng babuyan niya sa mismong mansyon niya. Bago kami nakapasok sa loob,
Nadaanan na muna namin ang isang mahabang hallway na kung saan may mga gwardyang nagbabantay. Hindi ko maiwasang hindi mamangha. Yung kasi ang unang pagkakataon na nakapunta ako sa ganoong kalaking bahay. Lo, grabe. Ang laki pala talaga ng bahay ni Doña Marta. Kaya kapag nandun tayo sa atin, tanaw na tanaw eh. Huwag ka maingay. Ayaw ni Doña Marta na pinag-uusapan ang bahay niya. Ho? Bakit naman? Ay, ba hindi ko rin alam. Hindi nagtagal ay nakarating na rin kami sa loob mismo ng mansyon. May mga paliwanag lang si Doña Marta sa amin. Marami siyang sinabi sa amin na bawal hawakan. At habang sinasabi niya yun, ay nakatingin pa siya kay Angelito. Matapos ang sandaling usapan, sinimulan na rin namin ang pagbabasbas. Inilabas na namin ang libro kung saan naroon nakalagay lahat ng mga padasal. Kasunod naman ay ang libro na kulay pula na kung saan ay nilalaman naman ito ang mga ritual na mas lalong magpapalakas na magandang atmosfera sa loob ng bahay. Bandang tanghali na kami natapos. Nakaupo lang kami sa sofa habang naghihintay sa pagbabalik ni Doña Marta dahil meron itong pinuntahan. Lolo, naiihi po ako. Magpasama ka na lang sa kasambahay. Samahan mo nga na lang kaya. Tinatamad ako eh. Lolo, ako na lang po. Magpapaalam na lang po ko sa kasambahay. O siya, sige. Yung sinabi ni Doña Marta kanina ha. Wag na wag kang hahawak sa mga bagay na ayaw niyang pahawakan. Naintindihan mo ba? Opo. Naintindihan ko po. Hindi naman po mahina utak ko eh. Diyos kong bata to. Apakayabang. O sige na. Umihi ka na't baka magkalat ka pa rito. Nagmamadaling naglakad si Angelito papunta sa mga kasambahay. Nakita naman naming sinamahan siya ng isang babae. Habang naghihintay kami ni Lolo, biglang may binuksang usapan si Lolo na hindi niya magawang sabihin sa akin nung kasama namin si Doña Marta. Agwa, meron akong nararamdamang kakaiba sa bansyon na ito na hindi ko lang matukoy kung ano. Anong ibig niyo sabihin, Lo? Parang may negatibong enerhiya akong nararamdaman eh. Kaya nga tayo nag-bless dito, di ba? Kasi may negatibong enerhiya. Yun ang tinutukoy ko. Yung negatibong enerhiya na tinaboy natin wala na. Pero yung nararamdaman ko hanggang ngayon, parang nakadikit na talaga siya sa bahay na ito. Para bang kasama siya ng kasaysayan ng tahanan na ito. Yun yung hindi natin kayang alisin. Pero nagtataka lang ako. Hindi ko siya matukoy kung ano Sa tagal ko sa pag-aalbularyo, isang pikit ko lang alam ko na kagad kung anong masamang elemento na namamahay sa isang tahanan. Pero dito, hindi ko alam Isa ba tong nilalang? Nilalang? Parang hindi. Basta, hindi ko maintindihan Kung makakabalik pa tayo rito sa susunod na buwan, baka doon ko malaman. Huwag niyong sabihin na pagtutuunan mo yun ng pansin. Hindi ako mapalagay Wala naman sigurong masama. Kasi malay mo, yung nararamdaman ko pala rito makakasama kay Doña Marta. Bakit hindi na lang natin itanong kay Doña Marta para malaman natin kaagad? Subukan natin kapag nakabalik na siya. Oh, ayan na pala siya. Tumayo kami at tumindig na maayos. Tumingin sa amin ng seryoso matandang babae. Mukhang good mood na siya noong mga oras na yon kaya nabawasan ang kaba ko. Doña Marta, natapos na po namin yung pagbabasbas sa bahay na ito. Ang gawin nyo na lang po ilawan nyo yung mga ibang parte ng bahay na madidilim. Mag-iwan din kayo palagi ng mga kandila sa altar. At yung mga gamit na hindi nagagamitin, kung ayos lang i-dispatcha na. Kasi ang mga masasamang elemento o mga negatibong enerhiya, dumidikit sila sa mga bagay na luma na o yung mga bagay na hindi na masyadong nagagalaw. Sa lahat-lahat, ayos na po ang bahay. Naalis na namin ang mabigat na atmosfera na bumabalot dito. Makakatulog na rin kayo ng mahimbing sa gabi. Ay mabuti naman kung ganon. Ang bayad ay ibibigay ko na rin sa inyo ngayon.
kukunin ko lang sa taas. Ay, Doña Marta, may itatanong lang po ko sa inyo kung ayos lang. Bakit? Ano ba yan? Gusto ko lang naman pong malaman kasi baka makatulong sa inyo ito, ha? Ito bang bahay ninyo, masaya po ba o malungkot ang naging kasaysayan nito? Hindi na muna sumagot si Doña Marta. Pero nakita namin ni Lolo na nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Ang kaninang good mood ay parang biglang naging bad mood. Kaya bago pa makapagsalita ang Donya ay agad na binawi ni Lolo ang tanong niya. Ay, nako, hindi naman ninyo po kailangang sagutin ng wala kang karapatan na magtanong tungkol sa mga bagay na masyado ng pribado. Itoon nyo na lang ang atensyon nyo sa kung ano lang ang pwede nyong pakialaman. Ay, sige po, pasensya na po, Doña Marta. Hindi na nagsalita ang matandang yon. Naglakad na rin ito paakyat sa hagdanan. Napakamot na lang sa ulo si Lolo at nakatinginan na lang kaming dalawa. Ilang sandali pa'y nakabalik na rin si Doña Marta at inabot na rin sa amin ng sobre. Pero si Angelito ay wala pa rin sa tabi namin. Pupuntahan ko na sana siya pero dumating ang kasambahay. Ang sabi nito, nasagi daw ni Angelito ang flower vase na malapit sa banyo. Nang marinig yun ni Doña Marta, ay agad na nandisik ang mga mata nito. Saktong kararating lang ni Angelito. Anong ginawa mong bata ka? Di ba ang bilin ko sa inyo ay wala kayong hawakan na kahit na ano? Alam mo ba kung gano'n nakatagal ang vase na yon? Mas matanda at mas mahalaga pa yung kaysa sa'yo. Bakit mo binasag? Hindi ko naman po hinawakan eh. Nadulas po kasi ako sa tapat ng banyo kasi hindi napunasan yung sahig. Napahawak lang naman po ako sa lamesa tapos umuga po yung vase. Kaya huwag ka na magdahilan. Tatanga-tanga ka kasi. Ay, teka lang. Hindi naman po yata tamang ganyan ang sinasabi niyo sa bata, Doña Marta. Pwede niyo naman siyang kausapin ng mahinahon, ah. Kausapin ng mahinahon? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang vase na yan? Kapag pinagsama-sama ang mga buhay ninyong lahat na narito, kulang na kulang bang kapalitan? Lilinisin ko na lang po. Huwag na. Ako na lang ang maglilinis. Lumayas na kayo dito dahil naiirita ako. At ikaw, Minda, ha? Lahat na kasambahay, sabihan mong lumabas. Mamaya na papasok kapag tapos na akong linisin ang kalat ng balahurang bata na ito. Ramdam kong naiinis na rin si Lolo sa mga sinasabi ng Donya. Kaya bago pa makapagsalita si Lolo ng hindi maganda, ay agad ko na rin siyang niyayang lumabas. Kumalma din naman si Lolo habang naglalakad kami pauwi. Habang si Angelito naman ay napapakamot na lang sa ulo. Lolo, Kuya, pasensya na po talaga. Hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Hindi ko naman po kasalanan na hindi sila nagpapatuyo ng sahig kaya ako nadulas. Wala kang kasalanan na po. Mabuti ka't nakahawa ka sa lamesang sinasabi mo eh. Kung hindi, baka nabagok pa yung ulo mo sa sahig. Para sa amin, mas mahalaga ka kaysa sa flower vase na yun. Yung flower vase po, yung laman po niya, dugo. Ano? Dugo? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, ha? Opo, Lolo. Tingnan mo tong damit ko, nabayaran ng kaunti. Aba, oo nga, Lo. Dugo nga ito, ah. Siguro po, may tinatagong sikreto si Doña Marta. Kasi ayaw niyang ipalinis sa iba yun eh. Ang tanong din dyan, anong klaseng dugo ang nakalagay sa vase na yon? Ang sabi po ng kasambay sa akin, matagal na raw po yung vase na yun doon. Hindi raw po pinapalitan ng laman kasi ayaw ipagalaw ng Donya yon. Ibig sabihin, yung dugong nakalagay doon eh, matagal na rin. Paano nangyari yun eh, dapat natutuyo na yun. Kung taon na rin yung binibilang. Meron dugo na hindi natutuyo, mga apo. Dugo na hindi natutuyo? May dugo bang gano'n ng mga tao, Lolo? Hindi naman tao ang ibig ko sabihin eh. Hindi alien? Alien ang pinagsasasabi mo. Puro ko talaga kalokohan na po. Ano nga yun, Lo? Nung binata pa lang ako, pinag-aaralan namin sa pag-aalbularyo ang iba't ibang uri ng dugo. Parte kasi yun sa sinasagawa namin pag-aalay sa mga elemento noon. Dapat,
Alam mo mga uri ng dugo bago ka makapagsagawa ng isang pag-aalay. Doon ko natutunan na merong 2 uri ng dugo na hindi natutuyo kahit ilang taon pa lumipas. At ang una nito ay ang dugo ng tikbalang. Pinaniniwalaan ng dugo ng tikbalang ay hindi natutuyo basta-basta. Ang isang patak, tumatagal lang halos 1 buwan bago matuyo. Pero kapag pinagsama-sama mo ang dugo sa iisang lalagyan, hindi na sila natutuyo. Mahirap makapatay ng tikbalang kaya yung tungkol sa dugo niya, kakaunting albularyo pa lang ang nakakapagpatunay nun. Ang pangalawang dugo ay ang dugo ng aswang. Ito talaga, subok na. Marami na kasing nakapatay ng aswang kaya alam na mga albularyo na ang dugo ng aswang ay hindi natutuyo. Kahit na isala mo pa sa nagbabagang apoy. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ang laman ng flower vase na yun dugo ng aswang. Malaki talaga ang tsansa na tama ang sinasabi mo. Pero hindi pa rin natin dapat isantabi na pwedeng dugurin yun ng tikbalang. Ang pinaka dapat nating isipin dito, para saan ang dugo na yon? Anong papel nun sa bahay ni Doña Marta? Isa lang po talaga ang ibig nitong sabihin. Meron po talagang tinatagong lihim ang Donya. Kailangan natin malaman yun, Lo. Hindi. Bakit naman po hindi? May mga bagay na hindi na dapat natin inaalam. Lalo na kung una pa lang nakatadhana na itong manatiling lihim. Paano kung yung palang negatibong enerhiya na nararamdaman nyo, Lo? Hindi nakapagsalita si Lolo sa tanong ko. Nakita kong napaisip din siya sa tanong ko na yun. Hanggang sa makabalik na kami sa bahay. Kapansin-pansin pa rin ang pagiging tahimik niya. Lo, kanina ka pa parang malalim ang iniisip ah. Ayos ka lang ba? Kahit kailan talaga. Ang dali mong makabasa ng tao no? Lo naman, halatang halata kasing hindi ka okay Iniisip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Iniisip ko lang yung tungkol sa dugo. Pakiramdam mo ba dugo ng aswang yon? Oo Pero hindi ko maintindihan. Anong meron sa dugo ng aswang? At matagal nang walang aswang dito sa Capiz. Paano siya nakakuha ng ganon? Paano kung yung dugo na yun galing pa sa panahon kung saan may mga aswang na nandito sa atin? Hindi ba nga hindi naman natutuyo yun? Pwede rin. Tingin ko, para matahimik yung kalooban mo, kailangan nating malaman kung para saan yung dugo. Tama si Angelito May tinatago ang Donya. Sa totoo lang, gusto ko rin namang tuklasin ang tungkol doon. Pero ang dami pa nating lalakarin. Marami tayong kliyente ngayong buwan Masasayang ang oras natin doon wala naman tayong kikitain sa kung ano man ang lihim niya. Basta kapag nagbago ang isip nyo, magsabi lang kayo sa amin ni Angelito teka nga, nasan nga ba yung batang yun at bakit wala na naman dito? Nagpunta sa mga kaibigan niya. Niya ako na muna maglaro para naman maranasan niya yung pagiging bata. Ay nako, yung pinsang mong yan, masyadong advance ang utak niyan. Hindi naman natin siya pinilit na maging kagaya natin, hindi ba? Pero tadhana na siguro talaga ang nagtulak sa kanya para maging albularyo din. Ano ba yung balita sa mga magulang ni Angelito? Si Raulo tsuhin mo Naalaman kasi niya na tayo nang nag-aalaga kay Angelito. Kaya yun, wala nang balak umuwi ng Pilipinas. Ang mama naman niya, dadalawin si Angelito sa susunod na taon. Pero wala namang paramdam ngayon. Ay nako, ewan ko ba? Naawa nga ako sa batang yun Dapat kasi iba na lang ang naging magulang niya. Ang mahalaga nandito naman tayo para sa kanya. Hindi niya nararamdaman na nag-iisa siya. Ay tama ka naman dyan. Ang mabuti pa po, pagtimpla mo na lang ako ng tsaa. Medyo makati ang lalamunan ko Yung may luya sige po Lo. Agad kong inasikaso ang tsaa ni Lolo sa kusina namin. Maya-maya pa dumating si Angelito. Akala namin ay meron na namang kaaway. Yung pala, may dala-dala siyang masamang balita.
Lolo, kuya, may natagpuan pong bangkay doon sa ilog oh. Pugot po ang ulo niya eh. Putik. Totoo ba? Oo kuya, kahit sumama ka pa sa akin. Ay teka, hintayin niyo ako. Tatlo kaming nagtungo sa ilog na malapit lang din naman sa amin. Pagdating namin, marami ng tao sa tulay. Nakatingin ang lahat sa tubig kung saan naroon ang bangkay. Dahil sa lakas ng ilaw ng mga barangay tanod, nakita namin ang bangkay ng isang lalaki na nakabara sa mga batuhan. Wala ng ulo. Explain yourself right now. Lo, parang ngayon lang nangyari itong ganito sa atin ha. Hindi kaya kagagawa na naman niya ng mga rebelde. Rebelde? Bakit? Paano mong nasabing sila ang may gawa niyan? Eh sila lang naman ang namumugot ng ulo kapag meron silang gustong parusahan eh. Narinig ko po kanina. Tindero lang po ng kakanin yung biktima. Naging palaispan pa rin para sa amin ang nangyari. Nagkaroon naman agad ng mga haka-haka sa aming baryo. Pero karamihan talaga sa mga nagsasabi ay baka rebelde talaga ang pumugot sa ulo ng kawawang biktima. Makalipas pa ang isang linggo, mas lalo kaming naging abala sa mga kliyente namin. Halo-halo ang naging aktibidades namin ni Lolo. Merong mga nagpahilot, nagpatawas at nagpalayas din kami ng mga masamang espiritu sa katawan ng isang babae. Sa dami ng nagawa namin sa mga nagdaang araw, nagkaroon na rin kami ng pondo para sa panggastos namin. Kahit na papaano, hindi na kami nababahala sa mga susunod na buwan. Isang hapon, habang abala akong naglalaga ng halamang gamot na daladala ng lolo namin, biglang may dumating na magandang babae. Akala ko nung una ay nagkakamali lang siya ng bahay na pinuntahan, pero binanggit niya ang pangalan ng lolo namin. Magandang hapon. Narito po ba si mga apostol? Bakit po? Ano pong kailangan niyo sa lolo ko? Kung narito siya, pwede ba makausap ko siya? Angelito, tawagin mo nga si lolo sa loob. Ate, ang ganda niyo naman po. Uy, bilisan mo na. Tinawag naman agad ni Angelito ang lolo namin. Wala pang isang minuto ay lumabas na kagad si lolo at nanlaki pa mga mata nito nang makilala ang nasa labas. Umarko naman ang ngiti ng babae. Oh, senyorita, ano pong ginagawa niyo dito? Napadalaw po kayo. Kilala niyo po pala siya, Lo? Apo ni Doña Marta yan. Nung bata pa yan, yung mga magulang niya ako palagi ang tinatawag kapag nakakasakit yan. Kaso nung edad 12 na yata yan umalis na sila rito sa Capiz. Nakakatuwa naman po, naalala niyo pa pala yung mga bagay na yon. Sino bang makakalimot? Ang babait kasi ng mga magulang mo. Ay, siya nga pala. May kailangan ka ba? Yun nga po, kaya po ako naparito dahil may sakit po si Lola. Pag-uwi ko ng mansyon, ang sabi sa akin ng mga kasambahay, 2 araw na raw na hindi magandang pakiramdam niya. Kaya kayo kagad ang naisip ko. Ay, ganun ba? Kaso kasi galing kami nung nakaraan dun Galit sa amin ang lola mo. Ito kasi yung bunso kong apo, nakabasag doon. Hindi naman sinasadya aksidente. Kung ayos lang po kayo na lang po magpunta. Hindi naman siguro magagalit kung alam niyang hindi kasama yung nakabasag. Ay, pwede naman. Wala namang problema. Marami pong salamat Gusto ko lang pong malaman kung anong nangyari kay Lola. Ayaw din naman niya kasing magpadala sa doktor. Wala raw siyang tiwala sa ospital Baka raw lalo po siyang magkasakit. O siya, sige. Mag-aanda lang ako ha. Nagmamadali si Lolo na kinuha ang mga gamit niya. Habang ako naman, hindi ko maiwasan na hindi mapatingin sa maganda niyang mukha. Para kasi siyang modelo. Para bang yung mga ganong mukha ay sa panaginip lang makikita. Sa ilang minuto lang na naroon siya sa bakura namin, napahanga na agad ako sa kagandahan niya. Hindi nagtagal, umalis na rin sila Lolo. Naiwan kaming dalawa ni Angelito sa bahay at pinagpatuloy ko na lang ang nilalaga ko. Makalipas ang 1 oras, natapos ko na rin ang aking ginagawa. Niyaya ko lumabas ng bahay sa Angelito para mamili lang ng pangmeryenda namin.
Mag-aalas 4 pa lang naman kasi ng hapon noon. Kuya, yung babae kanina, ang ganda-ganda niya, no? Siguro, crush mo siya. Magtigil ka nga. Bata-bata mo pa, crush-crush na kagad ang iniisip mo dyan. Kuya, alata naman sa'yo kanina eh. Grabe po kasi yung pagkakatitig mo. Parang gusto mo siyang tunawin. Oo na. Maganda nga yung babae kanina, di ba? As in, maganda talaga. Pero, lola niya si Doña Marte. Kaya, wag na lang. Ano naman kung lola niya si Doña Marta? Si Doña Marta po ba yung diligawan niyo? Aba, nangangatwiran ka pang tukmol ka, ha? Hindi naman sa ganun. Ang ibig ko lang naman kasing sabihin, mahirap abutin ng mga babaeng ganun. Kaya kung ikaw pipili ka balang araw, ha, yung kalibel mo lang din. Hindi. Narinig ko kasi sa radyo, ang pag-ibig daw ay walang pinipili. Basta kung kanino raw po tumitibok ang puso nyo, yun na raw po yun. Kung ano-ano na naman ang naririnig mo, ha. Natatawa na lang ako sa pinagsasasabi ng pinsan kong si Angelito. Pero ang tawa kong yon ay nabura ng may mga makasalubong kaming tsismosa na natataranta. Nang tanungin namin kung ano ang nangyayari, sinabi nila sa amin na meron na naman daw bangkay na natagpuan. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na raw sa ilog, kundi sa likod na raw ng lumang simbahan. Nagkatinginan kami ni Angelito. Sa halip na bibili kami ng merienda, mas inuna pa namin puntahan yon. Bigla na lang kasi kaming nilamo ng kuryosidad namin. Paglapit namin, nakipagsiksikan kami sa mga nagkukumpulan. Unang tingin agad namin ay katawang duguan ang bumungad sa amin. Nakaiga sa gilid ng halamanan ng lalaking wala ng buhay at wala ng kanang braso. Dilat ang mga mata niya. Wala siyang ibang sugat kundi ang braso niya lang na nawawala. Kuya, braso naman ngayon ang nawawala. Yung nakaraan po, ulo. Kinukulekta yata ng may sularin yung parte ng mga katawan po ng tao eh. Uy, huwag kang nga magsalita ng ganyan. Baka may makarinig sa iyo at makapagdulot pa tayo ng maling impormasyon sa kanila, ha? Pero wala po ba kayong ideya sa pwedeng gumawa niyan? Blanco pa rin sa akin, eh. Pero kung sino man ang gumawa niyan, napakawala niyang puso. Hindi ko na kinayang tingnan ng bangkay kaya hinila ko na si Angelito para umalis. Nawala na rin kami ng ganang kumain nun. Pagdating namin sa bahay, inabutan namin si Lolo na kararating lang din. Kinuwento namin sa kanya agad ang nangyari. Kagaya ng inaasahan ko, ikinagulat na naman niya ang balitang dala-dala namin. Maging siya ay napapaisip na rin kung sino nga ba ang salarin. Una, ulo nawawala. Ngayon, kanang braso naman. Ano kaya naisip ng gumawa nun at bakit ganun niya pinapatay ang mga biktima? Wala namang makapagsabi, Lo, eh. Kahit yung mga pulis, eh, wala rin namang maibigay na matinong impormasyon. Bakit, Lo? Mukha yatang may iba kayong iniisip, ha? Ha? Ay, wala naman. Ayos lang naman ako. Ano nga palang nangyari sa lakad nyo? Ayos na bang pakiramdam ni Doña Marta? Wala namang malalang problema kay Doña Marta. Masyado lang siyang pagod. Pinainom ko na lang naman ng herbal at pinayuhan ko rin na magpahinga. Magiging ayos na rin siya mamaya o bukas. Iyan lang talaga? Bakit parang hindi ka okay? Paano? Naglibot ako sa mansyon, Agwa. Yung vase na nabasag ni Angelito, marami pang ganun sa ibang parte ng bahay. Kung marami pang ganun, ibig sabihin, may kung anong mahalagang papel na yung mga dugo na nakalagay sa vase na yun. Medyo naghihinala na ako rito kay Doña Marta eh. Bakit? Ano po bang nasa isip niyo, Lo? Pakiramdam ko, meron siyang ginagawa na may kinalaman ng itim na salamangka. Magkukulam si Doña Marta? Hindi. Wala akong nararamdaman na ganun sa kanya. Basta, palagay ko, may ginagawa siyang ipinagbabawal. Anong balak niyo ngayon? Tingin ko, kailangan talaga nating alamin kung anong tinatago niya. Isang linggo ulit ang nakalipas, Kabanong. Sa mga nagdaang araw,
wala kaming ibang ginawa kundi ang magmasid sa mansyon. Nagmatsyag din kami kay Doña Marta, pero kahit na anong gawin namin, wala kaming makuhang impormasyon na magbubunyag kung ano man ang ginagawa niya. Mga bandang alas 5 ng hapon, nakita namin si Doña Marta na lumabas kasama ang apo nitong si Esma. Wala silang ibang kasama, talagang silang dalawa lang. Naisipan namin ni Lolo na sundan ng dalawa. At sa pagsunod nga namin sa kanila, hindi namin inakala na makakarating kami ng kagubatan. Lo, ano kayong gagawin nilang dalawa sa gubat na to? Medyo malayo na to sa bahay nila. Nasabi ko na nga be, meron talagang tinatago ang Donya na yan eh. At alam din pala ng senyorita. Masama talaga ako ko. Kaya kailangan talaga nating malaman. Sinundan pa namin ang sinundan ng maglola hanggang sa marating na nga namin ang malaking puno. Malapad ang katawan nito at noong mga sandaling yon, nakita namin silang dalawa na pumunta sa likuran ng puno. Nang sundan namin sila roon, nagtaka kami dahil bigla silang nawala. Pagtapak namin, narinig namin ang kakaibang kalabog sa paanan namin. Dito na namin natuklasan ang sikretong daan pababa. Meron silang underground. Nagkatinginan kami ni Lolo. Sabay na tumango bilang pagsang-ayon na pasukin ang lagusan na yon. Pero hindi pa man namin nabubuksan ang pintuan nang biglang makarinig naman kami ng malakas na sigaw. Dinig na dinig namin yon. Kaya nasisiguro namin na hindi yun na nasa malapit lang ang sumisigaw. Parang humihingi ng tulong yun ah. Unahin na muna natin yon. Mababalikan naman natin to. Nagmamadali na kaming pinuntahan ang kinaroroonan ng sumigaw. Nang maabutan namin ang lalaking biktima ay naghihingalo na siya. Wala na ang kaliwang braso niya. Sinusubukan ng lalaki na makapagsalita pero ilang segundo lang, bigla na lang siyang nangisay hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Nandito lang gumawa niyan. Tara, hanapin natin. Sinuyod namin ang kagubatan. Meron kaming nakitang bakas na mga patak ng dugo. Sinubukan naming sundan ang direksyon noon pero natigil ang mga bakas sa kalagitnaan ng sagingan. Pero hindi pa rin kami tumigil. Nagiwalay na kami ng landas ng lolo ko. Pero wala na kaming nakitang salarin. Inabot na nga kami ng dilim sa gubat. Ang bilis na wala ng salarin, no? Di yata tao yung gumawa nun sa lalaki. Oo, yun rin ang hinala ko, hindi tao. At merong pattern kung paano siya pumatay. Anong ibig niyo sabihin, Lo? May ideya ka na ba? Isang tao lang makakakumpirma ng mga naisip ko. Si Dodong. Nilisan namin ang kagubatan. Hindi na namin nabalikan pa ang bangkay. Hinayaan na lang namin na iba ang makatuklas kaysa kami pa ang mapagbintangan. Yung lagusan naman na pinasukan ng maglola, isinantabi na lang muna namin. Mas inuna namin puntahan ang kakilala ni Lolo na binatang albularyo. Alas 10 na ng gabi na makarating kami sa kabilang baryo. Sa bakuran pa lang ay nakita na kami ng lalaking yun. Hindi ko siya kilala. Ni minsan ay hindi nagtagpo ang landas namin. Pero base sa kung papaano sila mag-usap ng lolo ko, ay parang matagal na silang magkakilala. Oh, long time no see mga pastol. Ano't napadpad ka rito at may kasama ka pang alalay ha? Hindi ko alalay yan, apo ko yan. Isa ring albularyo. Oh, kinagagala ko makilala ka pre. Ay, Dodo nga pala pangalan ko. Agwa naman ang pangalan ko. Wow, Agwa! Ano-ano mo si Vendetta? Hindi kami nagpunta rito para makipagbiruan, Dodong. May mahalaga kaming gustong malaman. At tingin ko ikaw lang ang makapagbibigay sa amin ng impormasyon na yon. Ba, mukhang seryosong bagay na ang pag-uusapan natin ha. Oo, sige, maupo kayo. Ihatid ko sa inyong masarap na kape. Sandaling umalis ang lalaking si Dodong. Naiwan kami sa bakuran. Naupo sa harapan ng mahabang lamesa na yari sa kawayan. Si Dodong, anak ng kumpare ko yan. Nung nabubuhay pa ang kumpare ko madalas ako rito. Bata pa yan si Dodong, makulit na noon pa. Hanggang ngayon naman
Siya na ngayon ang nagbana ng pagiging albularyo ng ama niya. Mabait naman yan, kaso makulit lang talaga madalas. Mukhang namang magkakasundo kaming dalawa eh. Oh, ito na ang masarap na kape. Ang bilis ko magtimpla, di ba? Ngayon, anong pag-uusapan natin? Nung kasama ko pang tatay mo, meron siyang binanggit sa akin na isang pamamaraan ng pag-aalay para buhayin ng isang nilalang na namayapa na. Hindi ko na maalala ang tawag doon eh. Pero pagkakaalala ko, kailangan ng iba't ibang parte ng katawan ng tao. Pagkakabit-kabitin bago ito lagyan ng malakas na ritual. Nabanggit ba sa'yo ng tatay mo kung ano yon? Alam ko yan. Dugtong buhay ang tawag dyan nila tatay. Dugtong buhay? Oo nga, tama. Naalala ko na. Bakit bigla ka nagkaroon ng interes sa dugtong buhay? Alam mo naman siguro na mga gumagawa lang nun ni Kampo na Kadiliman. Sinong bubuhayin nyo? Sa ulo, hindi kami. Merong iba na gustong gawin ng dugtong buhay. Itong mga nakarang araw sa amin, may sunod-sunod na pagpatay na nangyayari. Yung una, may pinugutan ng ulo. Pangalawa, kanang braso naman ang nawawala. At sa pangatlong biktima, yung kaliwang braso naman ang kinuha. Wala kaming mahanap na salarin. Oh my gosh. May ideya na ako kung anong ginagawa nun. Pero gusto kong marinig mula sa'yo para makumpirma. Aswang. Aswang ang gumagawa niyan. Ang aswang din naman ang nagpauso niyan eh. Ayon kay tatay. Ginagawa yan ng mga aswang kapag meron silang gustong buhayin na malakas na aswang. Marami silang gumagawa niyan. Isang grupo. O baka nga higit pa eh. Ibang grupo ng mga pumapatay para kumulekta ng parte ng katawan. Iba rin naman ang nagre-ritual. Lahat ng bibiktimahin nila ay yung mga taong may masamang pag-uugali. Basta lahat ng taong marami ng ginagawang kasamaan o kaya naman yung mga taong pasuko na sa buhay. Ang negatibong enerhiya kasi na daladala ng taong yun ang mas lalo magpapalakas sa ritual. Sa oras na makumpleto na nila ang parte ng mga katawan, sisimulan na nila ang ritual. Madali na lang ang ritual lalo na kapag yung mga magsasagawa ay talagang mga biyasang aswang din. Kung iniisip nyo na aswang ang pumapatay sa mga biktima, hindi kayo nagkakamali. Wala namang ibang nilalang ang magsasagawa ng dugtong buhay eh. Mga aswang lang. Ibig sabihin, meron pa pala talagang aswang dito sa Capiz? Nakakagulat din kaya yan para sa akin. Kasi matagal nang alam ng lahat na wala na sila. Ibig sabihin lang nito, napakagaling nilang itago ang sarili nila. Naku, seryosong problema pala to. May nasabi ba si kumpare kung paano ko kontrahin ang ritual? Wala eh. Ang sinabi lang niya, para mapigilan ng dugtong buhay, kailangan yung pigilan yung mga aswang na nangungulekta ng parte-parte ng katawan ng tao. Isang linggo ang pagitan ng pangungulekta nila. Kung mapipigilan yung susunod at wala sila mabibiktima, masisira ang pattern nila. Babalik sila sa umpisa. 6 na linggo kasi ang kailangan nila eh. Kung nakakatatlo na sila, nakakatatlong linggo na rin ang nakakalipas. May 3 linggo pang natitira. Ang natitira nilang kukunin sa katawan ng tao eh, binti na kaliwa at kanan. At ang huli, yung pinakakatawan. Mas pinakamahalagang mapigilan nyo yung pinakahuli dahil yun ang sentro. Sigurado ka bang huli nilang kukunin yung pinakakatawan ng tao? Paano kapag bigla silang nag-iba ng pattern? Sabi ni Papa, hindi sila nagbabago ng pattern eh. Ilang beses na ginawa na ng mga aswang to nung panahon pa ng Kastila. Palaging pinakakatawan ng tao nahuhuli. Kailangan kong pagandaan ng mga aswang na ito. Ang tanong dyan, kakayanin niyo bang kayo lang? Sabi ko naman kanina, di ba? Maraming aswang nagtutulong-tulong para isagawa ang dugtong buhay. At karamihan sa mga yun, matatanda na. At ang matatandang aswang ang pinakamahirap kalabanin. Kaya nga kailangan namin ng tulong ng ibang albularyo. Kasama ka na ron. Meron akong alam na mutya na malakas na panlaban sa mga aswang. Mutya? Yung nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan? Mismo! Saan naman namin makikita ang mutya na yan? Hawak ko yung isa kong kakilala na albularyo din. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi niya yun magamit eh.
Susubukan natin na baka kayo ang pwede makagamit nun. Kaya bukas ng umaga, puntahan ka agad natin. Sigurado ka bang matutulungan tayo ng mutya na sinasabi mo? Alam mo naman siguro nung nakaraang taon, maraming mutya ang naglabasan na hindi naman pala gumagana. Gumagana ang mutya na sinasabi ko. Kaso, minsan na rin nabanggit sa akin ng tatay ko yun. Ang mutya na galing mismo sa katawan ng sinaunang albularyo. Kahit matagal na si Lolo sa pagiging albularyo, hindi niya alam ang tungkol sa mutya na sinasabi ni Dodong. Ganun pa man, pinagkatiwalaan namin siya sa sinabi niya. Matapos naming makuha ang impormasyon na kailangan namin, ay umulis na rin kami. Umuwi na lang muna kami sa bahay. Inabutan naming natutulog na si Angelito. Sandali pa kaming tumambay ni Lolo sa bakuran. Napapaisip kung ano ang gagawin. Kahit hindi pa naman kami direktang naapektuhan ng ginagawa ng mga aswang, ramdam naming obligasyon namin na protektahan ng mga nasa baryo. Kinabukasan ng umaga, isinama na namin si Angelito sa lakad namin dahil walang magbabantay sa kanya. Pinuntahan namin si Dodong at pagkatapos ay sabay-sabay kaming lumarga gamit ang kanyang tricycle. Hindi naman kalayuan ang binyahe namin kaya 8:00 pa lang ng umaga ay narating na rin ng bahay ng sinasabi ni Dodong na kakilala niya. Rogelio! Long time no see ah! Anong ginagawa mo rito? Yan talaga ang bungad mo. Wala bang good morning man lang? Anong good morning eh? Alam ko naman na papasyal ka lang dito kapag may kailangan ka. Teka, sino pala yung mga kasama mo? Pamilyang albularyo. Ito si Mang Apostol, kumpare ni Erpat. Matagal ng albularyo yan. Veterano na rin na may tuturing. Ito naman si Agua, apo niya. At itong batang ito, si Angelito. At itong batang to, albularyo? Opo, albularyo po ko. Marami na po kong napagaling. Ano bang kailangan nyo? Nabanggit ko sa kanila ang tungkol sa mutya. Naisip ko lang na baka isa sa kanilang tatlo ang makagamit nun. Baka pwedeng ipahiram natin sa kanila. Ipahiram? Seryoso ka ba? Ano yun, laruan? Kailangan namin ng panlaban sa mga aswang. Teka. Aswang? Wala nang aswang ah. Matagal na. Hindi totoong wala sila. Ang totoo, nagtatago lang sila sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, may sinusubukan silang buhayin. Agad na namin pinaliwanag kay Rogelio ang mga bagay-bagay. Matapos mailatag sa kanya ang mga nangyayari, kalaunan ay naniwala na rin naman siya na totoong buhay pa ang mga aswang. Sa katunayan, nasabik din siyang makaharap ang mga aswang, kaya nagkusa na siyang sabihin sa amin na gusto niyang sumama na mapuksa ang mga aswang. Ngayon pwede na ba namin makita kung ano yung mutya? Ano mutya ba yung sinasabi niyo? Mutya ng libag. Mutya ng libag? Meron po ba nun? Nagsalubong ang kilay ni Rogelio dahil sa tawa ni Angelito. Kitang-kita ang inis sa mukha nito. Kaya kinalibit ko kagad ang pinsan ko para patahimikin. Ano nakakatawa bata, ha? Sandali. Seryoso ka ba? Hindi kami nakikipagbiruan dito, iho, ha? Bakit mukha ho ba ako nakikipaglokohan? Pre, anong mutya ng libag? Akala ko ba mutya ng kuko? At saan mo naman nadampot yung mutya ng kuko? Wala akong sinabing ganun, ha? O sige, ganito. Ipaliwanag mo na lang sa amin kung para saan yung mutya ng libag? Nagpipigil kayong tumawa. Pinagtatawanan nyo lang ako eh. Hindi. Hindi naman sa ganon. Ngayon lang kasi kami nakarinig ng ganon. Ang mabuti pa, sabihin mo na lang sa amin ang bagay tungkol sa mutya na yon. Sandaling namayaning katahimikan. Pero ang totoo, gusto ko na rin tumawa ng mga sandaling yon, kabanong. Humugot ng malalim na paghinga si Rogelio. Nang makita niyang handa kaming makinig, ay sinimulan na rin niya ang pagsasalita. Nakakatawa mang isipin pero ang mutya na tinutukoy ko ay totoong nanggaling sa libag. Mula ito sa katawan ng sinaunang albularyo na si Ramses. Pinagpasapasahan na ito ng angka namin hanggang sa makabagong henerasyon. Pero ni isa sa amin wala makagamit. Ang sabi ng mga kamag-anak ko, ang tanging makakagamit lang daw nun ay ang taong may pinakamalinis na puso.
Ang sino mang makakahawak sa mutya ay siyang itinakda na gumamit nito. At para mapalabas ang totoo nitong kapangyarihan, kailangang hindi maligo ang gagamit sa loob ng 1 buwan. Teka, hindi maliligo? Para ano? Lakas amot sa. Seryoso nga ako sa sinasabi ko. Kahit ipabasa ko pa sa inyo yung libro. Sige, tuloy mo. Ang nagmamayari kasi ng mutya nito ay si Ramses. Hindi niya hilig maligo. Sa kakaiwas niya sa kalinisan, doon lumabas yung mutya sa mismong katawan niya. Kailangan maramdaman ng mutya na ang nagmamayari sa kanya ay kagaya rin ng una niyang amo. Hindi rin ba kayo naligo ng 1 buwan nung sinubukan yung gamitin yon? Oo. Kaso, hindi namin mapagana sa hindi maalamang dahilan eh. Busilak din naman ang puso namin, pero hindi ko alam kung bakit ayaw gumana. Sige, ipakita mo sa amin yung mutya ng libag. Sandaling umalis si Rogelio at sa kanyang pagbabalik, daladala na niya ang isang garapon. Nasa loob ng garapon na yun ay ang binilog na libag na halos kasing laki ng holen. Niligay ni Rogelio ang mutya sa palad niya, pero nakita na lang namin na biglang dumudugo na ang dalawa niyang ilong. Nakaramdam din siya ng pagkahilo kaya nag-alala na kami sa kanya. Agad niyang binitiwan ang mutya at nilagay muna sa lamesa. Hindi ko talaga kaya. Anong nangyari? Kapag hindi ikaw ang gustong piliin ng mutya, makakaramdam ka ng hilo kapag ginawa ka mo siya. Dudugo ang ilong mo at lalamigin ka. E paano malalaman na ikaw ang pinili ng mutya na yan? Hindi ko rin alam eh. Ang sabi lang sa akin na matatanda, kailangan busilak ang puso ng taong kanyang pipiliin. Sinimulan na naming alamin kung sino sa aming 4 ang pipiliin ng mutya. Nauna si Dodong, pero sa kasamaang palad ay dumugo lang din ang ilong niya. Sumunod naman si Lolo. Hindi pa nagtatagal ang mutya sa kamay niya ay nakaramdam na rin siya ng pagkahilo. Ako na ang sumunod nun. Kinakabahan ako. Hindi dahil ayaw kong maranasan din ni Angelito ang pagkahilo, kundi dahil baka mamaya ay wala na sa aming 3 ang magmamay-ari sa kanya. Huminga na muna ako ng malalim at saka kinuha ang mutya. Nilapag ko sa palad ko. Nagbilang kami ng umabot na 1 minuto. Nagkakatinginan na sila. Nagtataka sila dahil sa akin lang tumagal ang mutya nang hindi ako nahihilo at dinuduguan ng ilong. Oh, hindi dumudugo ilong niya oh. Agwa, nakakaramdam ka ba ng hilo? Oh, wala eh. Hindi ako nakakaramdam. Ikaw ang pinili. Magsasalita pa sana ako nang biglang unti-unting natunaw ang libag sa palad ko. Nagtubig at parang nagputik. Nataranta si Rogelio. Ang sabi niya kasi, hindi raw ako ang pinili. Nasira daw ang mutya. Hindi naman daw kasi nalulusaw ang mutya ng libag. Matigas na raw kasi yon dahil sa tagal na nitong nakaimbak. Dismayado kaming lahat sa nangyari. Buong akala namin ay hindi na mapapakinabangan ang sinasabing mutya. Napapakamot na lang din sa ulo si Rogelio. Wala ka bang ibang ginawa kaya nalusaw yung mutya ng libag? Wala. Nakita mo naman, di ba? Hawak-hawak ko lang siya sa palad ko. Hindi kaya wala naman talagang kapangyarihan ng libag na yun? Ang ibig ko sabihin, meron naman pero hindi naman malakas. Kasi kung malakas yun, hindi naman yung matutunaw ng basta-basta eh. Baka kailangan na lang po nating tanggapin na lalabanan po natin ng mga asong na walang inaasahang mutya. Eh kung wala tayong magagawa sa mutya, ihanda na natin ang sarili natin sa pakikipaglaban. Tama si Lolo. Lalo na ngayon. Malapit na nilang mabuo ang katawan. Kailangan nating mapigilan yun. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang mutya na ilang dekada na naming iningatan ay nalusaw na lang ng ganon. Pasensya ka na pare ah. Hindi sana mawawala yun kung hindi ko sila dinala rito. Hindi, ayos lang yun. Ako rin naman ang nagsabi sa'yo dati na magdala ka ng albularyo rito. Magdala ka ng albularyo rito para alamin kung sinong tagapangalaga ng mutya. Wala kaming napala nung umagang yon. Bagsak ang mga balikat namin nang lumabas na kami ng bakura ni Rogelio. Napapailing na lang din si Dodong. Wala, ganun talaga. Ginawa ko na makakaya ko para makatulong pero wala tayong napala. Pero huwag kayong mag-alala.
Kahit walang mutya, kasama niyo pa rin naman ako sa laban eh. Malaking perwisyo ang gagawin ng mga aswang na yun kaya hindi ko hahayaan kayo lang. Maraming salamat ah. Kontakin na lang kita ulit para sa mga bagay-bagay. Sumakay na rin kami sa tricycle. Inihatid kami ni Dodong sa mismong baryo namin. Nang makauwi na kami, ay para kaming lantang gulay. Nanghihina kami sa nangyari. Akala kasi namin ay makakagamit na kami ng isang mutya na talaga namang magiging panlaban sa mga aswang. Lo, nasira ko ba talaga yung mutya? Hindi natin alam. Pero kung sakali mang ikaw ang dahilan kung bakit yun nasira, wala ka namang kasalanan doon. Sumusubok lang naman tayo eh. Ay, siya nga pala, Lo. Kailangan natin puntahan yung lagusan na pinasukan nila Doña Marta. Bukas. Subukan natin balikan bukas. Hindi ako makatulog ng mga sandaling yon, Kabanong. Kaya ang ginawa ko, ininom ko ang natitirang alak ni Lolo. Kinabukasan, tanghali na akong nagising. Nagluluto na si Lolo sa bakuran, habang si Angelito naman ay naghuhugas na ng mga pinggan. Paglabas ko, saktong dumating si Esma, ang apo ni Doña Marta. Ay, Senyorita Esma, napadalaw ka ulit. Bakit? May sakit na naman ba ang Donya? Wala namang problema. Nandito lang ako para ihatid itong pasasalamat niya sa inyo, mga prutas. Ay nako, nag-abala pa kayo. Pero maraming salamat ha. Malaking tulong to para sa mga kagaya kong tumatanda na. Sige po, aalis na po ako. Ay maupo ka muna at magpahinga. Kabilang baryo pa ang bahay ninyo kaya alam kong napagod ka sa paglalakad. Hindi na po. Meron pa po kasi akong pupuntahan bukas eh. Hindi na kinulit pa ni Lolo si Esma, pero malakas ang kutob namin na ang tinutukoy nitong pupuntahan ay walang iba kundi ang underground sa kagubatan. Nagkatinginan kami ni Lolo. Nagkakaintindihan agad kami kahit sinyasan lang. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Iniwan na muna namin si Angelito sa kapitbahay namin, habang kami naman ay tinungo ang kagubatan para balikan ang nakita naming lagusan. Lo, tama pa ba itong dinaraanan natin? Bakit parang mas malayo ito kaysa nung una? Mukha lang malayo kasi wala tayong sinusundan. Pareho lang yan. Bilisan mo na lang ang lakad mo para makarating tayo kaagad. Kailangang wala sila ron kapag nakarating na tayo. Malalaking hakbang na ang ginawa namin ni Lolo para marating ang patutunguhan namin. Hindi nagtagal, natanaw na rin namin ang malapad at malaking puno. Wala kaming sinayang na oras. Dali-dali kaming lumapit. Pagangat namin ng pinto, nakabukas yun. Kaya ang nasa utak namin ay baka nasa ibaba pa ang maglola. Kaya ang ginawa namin ay nagtago na muna kami sa gilid. Hindi na muna kami pumasok. Naghintay kami ng halos kalahating oras. Maya-maya lang, nakita na naming lumalabas na ng lagusan na yon ang maglola, dala ang malaking lampara na nagsisilbing ilaw nila. Hinintay na muna namin sila makaalis. Nang masiguro naming wala na sila, mabilis naming nilapitan ang lagusan. Ang kaso nga lang, nakakandado na yon, kaya hindi rin kami nakapasok sa baba. Lo, nakakandado? Ano, wasakin na lang natin? Wag. Kapag winasak natin, malalaman nilang may pumasok. Baka hindi na tayo makabalik ulit. E anong gagawin natin ngayon? Naghintay-hintay pa naman tayo. Dapat pala kanina pumasok na tayo eh. Siguro ang kailangan nating gawin, kausapin natin si Esma. Sa kanya natin mismo malalaman ang mga sagot sa mga tanong natin. Kayong dalawa! Nagulat kami nang marinig namin ang tinig ni Doña Marta. Nasa likuran na namin sila. Hindi pa pala sila nakakaalis. Pinatay lang pala nila ang lampara kaya hindi na namin sila nakita. Nang buksan ulit ni Esma ang lampara, nakita naming masama ng tingin sa amin ng Donya. Tama nga ang hinala ko. Kayo yung sumusunod sa amin nung nakaraang gabi. Ano kailangan nyo? Bakit kayo nandito? Kayo ang dapat naming tanungin ng ganyan. Bakit kayo narito at anong ginagawa nyo sa ilalim ng lagusan na yan? Wala ka ng pakialam doon.
Sagutin mo ang tanong ko! May kinalaman ba ito sa mga aswang? Nanlaki ang mga mata ni Doña Marta nang marinig ang sinabi ni Lolo. Hindi yata nito inaasahan na may ideya na rin kami sa tinatago nila. Biglang hindi na makatingin si Doña Marta. Balak pa nilang ibahin ang usapan pero hindi to tinantanan ng lolo ko. Yung mga dugo sa mga flower base sa bahay ninyo, alam kong dugo yun ng mga aswang. Dalang dugo ng mga aswang ay hindi natutuyo. Ngayon, paano nyo itatanggi na wala itong kinalaman sa mga aswang? Hindi ko alam ang mga pinagsasasabi mo. Kung ayaw mong ipakulong ko kayo, ay lubayan nyo na kami. Kung ano man ang ginagawa namin, wala na kayong pakialam. Nandito pa ang mga aswang, Doña Marta. Hindi sila namatay kahit kailanman. Sa katunayan, nagsasagawa na sila ng hakbang para buhayin ng isang malakas na aswang. Imposible ang sinasabi ninyo. Hindi sila makakagawa ng kahit na anong hakbang. E di namin mo na rin ng totoong may kinalaman itong ginagawa niyo sa mga aswang. Natamimi si Doña Marta. Wala na siyang lusot ng mga sandaling yon. Napabuntong hininga na lang siya. Sinimantala na namin ang pagkakataon para makakuha ng impormasyon sa kanila. Kutob kasi namin na ang malalaman namin mula sa kanila ay makakatulong sa mga ginagawa namin. La, mukhang kailangan na rin nilang malaman. Hindi na tayo makakalusot. Pinubukas ulit ni Doña Marta ang lagusan. Isinama niya kaming bumaba roon para pag-usapan kung ano man ang nalalaman nila. Nang nasa loob na kami, isa-isa nilang sinindihan ng mga malalaking sulok. Nakakamangha dahil yun ang unang beses na nakapasok ako sa isang underground. Para siyang kuweba sa ilalim na may malawak din na espasyo. Para saan ka namin ay sagradong lugar na ito. Kung ano man ang malalaman nyo ngayon, makakaasa ba kung hindi ito makakarating sa iba? Iingatan namin ang sikreto niyo kung yun ang gusto mo, Doña Marta. Mabuti nang nakakaintindihan tayo. Ano bang eksaktong ginagawa ng mga nagpupunta rito? Noong araw, halos lahat ng babae sa angkan namin ay miyembro ng samahan ng mga babaylan. Sa mismong lugar nito sinasagawa ang pagriritual para sa iba't ibang layunin. Kagaya na lang ng pakikipag-usap sa mga nilalang sa kabilang mundo. Sa pagpapalakas din ng espiritual na aspeto ng mga tao sa partikular na layon. Malaki ang naging papel ng mga babaylan noong araw, lalo na sa kalikasan. Nagsasagawa rin kasi sila ng himala para madiligan ng mga bundok na natutuyot dahil sa panahon ng tag-init. Pero isang pagkakamali ang ginawa ng mga babaylan na naging mitya ng kanilang mga buhay. Biglang nakaramdam kami ng awa base sa ekspresyon ng mukha ni Doña Marta. Hindi ko inakala na darating ang oras na makikita ko siya sa ganoong postura. Wala akong maramdamang pagiging matapobre niya noong mga oras na yon. Isang veteranong babaylan ang dumating sa Capiz. Nagbigay ito ng babala sa lahat. Isang malakas na dilubyo raw ang darating sa probinsya. Kung hindi ito mapipigilan, maraming buhay ang mawawala. Noong mga panahon na yon, naniwala ang buong angkan namin sa sinabi na matanda. Natataranta sila. Kaya naman, ang mismong lola ko na ang nakaisip ng paraan. Kailangan nilang makausap ang espiritu ng kagubatan. Yon ay para protektahan ang mga baryo na pinaliligiran nito laban sa paparating na dilubyo. Nakaligtas ba sila sa dilubyo? Hindi. Marami ang namatay sa kanila. Kasama na roon ang lola ko pati na rin ang mga kamag-anak ko. Bakit? Hindi ba nila nakausap ang espiritu ng kagubatan? Hindi sila nagtagumpay na makausap yan. Kaya ano naman ang koneksyon sa mga aswang doon? Ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga aswang sa mga babaylan. Dahil sa karumal-dumal na ginawa ng mga babaylan noon. Para kasi makausap ang espiritu ng kagubatan, kailangan mag-alay ng dugo ng mga masasamang nilalang. At ang unang naisip ng mga babaylan, mga aswang. Pinakuha nila ang mga aswang at wala silang pinipili. Bata man o matanda. Lahat ng yon, pinaslang at kinuha ang mga dugo. Isinaboy sa gubat. Pero sa kasamaang palad, hindi yun naging epektibo. Dumating ang dilubyo. Malakas na bagyong sumira sa lahat ng nasibulan ng mga babaylan.
namatay ang karamihan sa kanila. Ang masakit pa ron, ang mga naiwang henerasyon. Kami ang babalikan ng mga aswang na natitira. Kaya nang dumating na sa henerasyon ko, lahat ng kilala kong manunugis ay binayaran ko para lang mahuli ang pinakapinuno. Siya si Vendetta. Kasama siya sa mga aswang na dapat ay magiging alay sa gubat. Napatay siya ng mga manunugis pero hindi nila nakuha ang katawan dahil inadod sa ilog. Kaya nga sinabi ko kanina, imposibleng makabalik sila. Imposibleng buhayin siya ulit. Dahil ang alam ko, wala na ang katawan niya. Yung mga dugo ng aswang sa flower base, para saan ang mga yon? Ang mga dugo na yon ay tira-tira sa mga dugong isinaboy sa gubat noon. May mga ritual ang mga flower base. Pinaniniwalaan na kapag nasa loob yon ng bahay, hindi kami dadapuan ng kahit na anong karma. Pero nang mabasag ang isa, dito ko naramdaman na parang magsisimula na ang masamang balik sa amin. Pwede ba naming malaman kung ano ang binabalikan nyo rito? Pinasunod kami ni Doña Marta. Naglakad kami ng kaunti. Dinala niya kami sa isang malaking libulto ng itim na anghel. Nakita pa namin doon ng mga alay na prutas na ang ilan ay nabubulok na. Kailangan namin magpunta rito kapag nakakaramdam kami ng hindi maganda. Sa itim na anghel na yan namin dinarasal ang lahat. Why? Nawindang ako noon sa lahat ng nalaman namin sa maglola. Hindi ko inakala na ganun pala kalalim ang pinagbulan ng kanilang angkan. Namamangha at napapanganga na lang ako. I swear it's in you. Sobrang komplikado ang nakaraan nila, Kabanong. What? Totoo pala talaga na may madilim na kasaysayan na bumabalot sa bahay nila Doña Marta. Dahil ang bahay daw na yon ay siya rin mismong bahay ng mga kamag-anak nila noon. Doña Marta, 2 years ago. mukhang nahanap na ng mga aswang ang katawan ng sinasabi mong pinuno ng mga aswang. And then I Isasagawa na replied nila 2 ang years tinatawag na later. dugtong buhay, na kung saan, said, gamit ang wow. iba't ibang parte ng katawan ng tao ay pagkakabit-kabitin nila bilang alay para buhayin ng isang malakas na aswang. Nakakatatlo na sila, Doña Marta. Kapag nagtagumpay sila, alam mo naman na siguro kung sino ang una nilang babalikan. Mumukha sa matinding takot sa mukha ng matandang babae, Oh Kabanong. my gosh, I Ang can't dating believe maangas I at never masungit na saw Donya it ay naging maamo na sa paningin namin. Punong-puno ng takot ang mukha niya. Hindi rin mapakali ang kamay niya dahil sa kaba. Hindi siya maaaring makabalik. Hindi niya pwedeng malapitan ng pamilya ko. I don't know, Ibang I thought henerasyon na ito. Wala na sila kinalaman kung ano man ang ginawa ng kamag-anak ko at kung ano man ang ginawa ko kay Vendetta. Kaya gusto kong hingi ng tulong ninyo. Kung totoong gumagawa na sila ng hakbang para maibalik siya, tulungan niyo akong protektahan ang pamilya ko. Kayong tatlong albularyo, kailangan ko kayo. Spotify. Handa kaming tumulong sa lahat ng kailangan nyo. Huwag lang sila makalapit sa amin. Ang mabuti pa, So it's habang hindi pa nabubuhay ang pinuno ng mga aswang, to a studio umalis na kayo ng bansa. thing, Hindi nila kayo masusundan kapag wala na kayo dito. you know? Yun ang pinakamagandang magagawa niyo para hindi kayo mapahamak. But I think Magsasabi na lang kami sa inyo kung ano ang mga kailangan namin. all together we're gonna Napapatango na lang si Doña Marta. Pumayag naman siya sa mga sinabi namin sa kanya. Maya-maya pa, sabay-sabay na rin kaming lumabas sa underground. Magkakasama naming tinahak ang kagubatan pabalik. Agwa, alam kong nagulat ka sa mga revelasyon ng pamilya namin. Pero sana, wag sumama ang tingin mo sa amin. Girl, you gotta plug more. Hindi ko alam kung my bad. masama ba yung ginawa ng mga Yeah. babaylan noon para protektahan ng mga tao. Kasi aswang naman kasi yung mga yun eh. Kaya Well, you parang can get okay it. lang na paslangin sila at ialay. You can listen to it. Pero sa kabilang banda, yung mga aswang na pinaslang nila eh, may mga pamilya rin. May mga anak, kapatid, ama't ina, may pamilya. Kaya hindi rin natin talaga maaalis na kamuhian nila ang angkan ninyo eh. Pero yung ginawa ni Doña Marta, tama lang yun. Yun lang ang tanging paraan para mailayo ang bagong henerasyon sa kapahamakan. Pero alam mo, naninibago ako kay Doña Marta. Tingnan mo silang dalawa kung mag-usap. Para silang magtropa lang eh oh.
Ang totoo niyan, may kasamaan din talaga ang ugali ni Lola. Pero pagdating sa pamilya niya, lahat gagawin niya para lang maprotektahan kami. Reaper, let's go. Huwag ka mag-alala. Let's Kami nang go. bahala sa mga aswang. May mga albularyo na rin kami nakausap para tugisin ang mga nilalang na yon. Reaper. Makalipas lang ang ilang oras, nakarating na rin kami sa mansyon. I'm gonna pick up Napagod Reaper kami again. sa Let's kakalakad go. kaya It's nagpahinga just na muna so kami saglit easy. doon. It's so easy. Naninibago talaga kami noon sa kung paano kami itrato ni Doña Marta. Siguro dahil may kailangan talaga siya sa amin. Pinagandaan niya kami ng makakain at maiinom. Habang kumakain kami ni Lolo, nagulat ako nang mabasa ko ang baso nang hawakan ko lang yon. Buti na lang si Esma lang ang naroon. Hindi nakita ni Doña Marta ang nangyari kaya dali-dali niyang iniligpit yon. Hindi ka ba nasugatan? Hindi naman Polo pero nagtataka ako. Bakit nabasag yung baso hinigpitan ko lang naman ang paghawak. Am I the only one? Makapal yung baso ah. Hindi naman yung mababasag kahit 2 kamay mo pang maghigpit ng hawak doon. Parang biglang nagkaroon ng kakaibang lakas tong kamay ko, Lo. Ano sinasabi mo? Hindi ko alam Gulong-gulo ang utak ko ng mga sandaling yon. Hanggang sa makauwi na kami sa amin, hindi pa rin nawawala sa isipan ko kung paano ko nabasag ang baso sa simpleng paghawak ko lang. Para makatulog, inisip ko na lang na baka meron lang lamat ang baso kaya madali ko lang siyang nabasag. Makalipas ang 1 linggo, isang masamang balita na naman ang pumutok. Isang bangkay na naman ng lalaki ang natagpuan, pero wala na itong kanang binti. Dismayado kami noon dahil buong gabi naming sinuyod ng kagubatan para pigilan ang mangyayari. Ang problema nga lang, hindi namin nakita ang mga aswang noon. Lintik na yan. Nagpuyat-puyat pa tayo. Buong gabi tapos wala rin palang mangyayari. Nakalusot pa yung mga hinayupak na aswang na yan. Ay nabiktima pa. Ang bira oh. 2 biktima na lang ang kailangan nila tapos pagkatapos nun happy-happy na sila. Kalma. Walang magagawa yung inis mo. Ang mabuti pa, aralin natin ng maigi kung paano natin sila mahanap. Paano naman kasi natin matitsyempuan ng mga aswang? Hindi lang naman sila rito kukuha ng tao para biktimahin. Malaki ang kapis. Naglilibot tayo pero dito-dito lang sa atin. Bakit sila lalayo kung pwede naman sa malapit? Malapit? Nasa malapit lang ang mga aswang. Kung nasa malayo sila, bakit dito nila pinipiling kumuha ng mga pang-alay? Mismo. Galing mo mga apostol. Kailangan natin ng tulong ng ibang manunugis. Kailangan nating magparonda ng maraming tao. Paghandaan natin ang susunod nilang biktima. Meron pa tayong 1 linggo. Dahil sa pagkabigo naming mahuli ang mga aswang, naging mas sistematiko na ang mga galaw namin. Kinausap na namin ang lahat ng mga albularyo sa kapis. Nagsagawa kami ng malawakang pagpupulong. Inaprubahan din naman ng mga yon ang mga planong naisip namin kontra aswang. At 1 linggo na naman nga ang nakalipas, nakahanda na ang lahat. Bawat sulok ng kapis ay meron ng mga nagbabantay. Ito'y para masiguro na hindi na maitutuloy ng mga aswang ang pambibiktima nila. 1 buong gabi na naman kaming naghintay. Pero sa baryo namin at sa kabila, walang nagpakitang aswang. Sumapit ang kinaumagahan. Walang pumutok na balita. Ang mga kontak naman namin sa ibang parte ng kapis ay hindi rin nakaharap ang mga aswang. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nasira na natin yung pattern nila. Hindi sila nakahanap ng bagong alay para maituloy ang binabalak nila. Ibig ba nitong sabihin, nagtagumpay tayong pigilan sila? Hindi pwede matigil ang pangunguha nila ng isang parte ng katawan ng tao Kapag natigil yon, babalik sila sa umpisa. Kung wala silang nakuha kagabi, ibig sabihin, sila ang hindi nagtagumpay. Naging epektibo yung mga plano natin. Natuwag silang lumabas. Nagdiriwang na ang ibang albularyo ng mga oras na yon, Kabanong. Pero si Lolo, nananahimik lang sa gilid. Malalim na naman ang iniisip niya. Hindi man lang humingiti. Parang ang laki-laki ng problema.
Kaya habang nakakasiyahan na ang mga albularyo sa kuta, nilapitan ko sa isang tabi ang lolo ko. Pro Tools in the Lo, Adobe kanina pa kita napapansin na ganyan ha. industry. Masama ang kutob ko rito, Apo. Use it. Iniisip mo ba na alam ng mga aswang ang mga binabalak natin kaya hindi sila nagparamdam? Oo. Eksakto. Pareho tayo ng naiisip. I use Pro Paano Tools kung for recording and hindi sa wala silang pakialam kung masira ang pattern na sinasabi ni Dodong? Paano kung hindi naman pala yun ang sinusunod nila? storage. Eh anong plano natin ngayon? That's why people Sa are ngayon, wala tayong ibang magagawa kundi ang maghintay. Lumipas na naman ang isang linggo pero wala pa rin talagang aswang na nagparamdam sa baryo namin. Kahit sa ibang parte ng Capiz. like, I don't have. Wala kami natanggap na ulat tungkol sa mga nilalang na yun. I would have to uninstall. Gusto ko na sanang mapanatag pero sa tuwing makikita ko si Lolo na hindi mapakali, kinakabahan din ako. Until you can get Ako na magsisibak niya ng hilito. to go. Sinabi naman kasing hindi mo yung gawain eh, pinakikialaman mo pa. Kuya Agwa, meron po akong tanong. Oh, ano itatanong mo? Yung mga aswang po ba, dito lang po ba sa Capiz pwedeng pumunta? Hindi po sila lumalabas sa Capiz? Eh, siyempre pwede. Bakit mo naman naitanong? And leave. Wala lang. Calm down. Naitanong ko lang po. Baka po kasi nag-aasik din sila ng lagim sa ibang probinsya. Type energy. Tama! Tama po ano. It's not related. Naintindihan ko na kung bakit hindi nagpaparamdam ang mga aswang sa Capiz. Yung dalawang kulang na biktima, Kinda like those sa ibang people that probinsya nila kinuha. Naku, oo nga kuya. Nautakan tayo. Dahil napagtanto ko yon, agad ako nagpatawag ng pagpupulong sa mga albularyo. Marami-rami naman ang nagpunta. Kaya hindi na ako nagsayang ng oras para sabihin sa kanila ang naisip ko. good day to Sang-ayon naman sa akin si Lolo, pero merong iba na hindi namin kilala ang hindi kumbinsido. Sinasabi mo na sa ibang probinsya nila kinuha yung huling dalawa na kukumpleto sa alay? Paano naman tayo makakasiguro na tama nga yung iniisip mo? Eh sa pagkakaalam ko, ang mga aswang ay narito lang sa Capiz. At dahil ito ang lupang sinilangan nila, taga dito rin ang mga dapat nilang iaalay. Bakit? May nakakaalam ba kung taga saan talaga siya? Wala, di ba? Eh paano kung hindi naman talaga taga-Capiz sa mga aswang na yun? Paano kung hindi naman talaga problema kung nasaan sila kukuha ng alay? Eh di tama ako. Tingnan din natin ang sinasabi ni Agwa. Hindi ito imposible. Kilala naman natin ang mga aswang. Hindi sila basta-basta na lang mananahimik lalo na kung nasa kalagitnaan na sila ng mga plano nila. Ang pananahimik nila ay hindi dapat binabaliwala. for the week. Kung sakali mo sa ibang lugar nila kinuha yung natitirang alay, sa mga sandaling ito, sinisimulan na nilang buhayin si Vendetta. Kilala mo pinuno nila? Alam ko lang ang pangalan. Ilang beses ko siyang nabasa sa libro ng tatay ko eh. Kailangan na nating kumilos. Like this. Anong plano? Kailangan nating hanapin ang lunggal nila. My bad. Hindi natin pwedeng sayangin ang mga oras na meron tayo. Eh teka, sandali. Bakit? May naisip ka bang paraan? Damn Pro Tools. Di ba nabanggit niyo yung tungkol sa Donya? Total, siya naman ang gagantihan ng mga aswang. Bakit hindi natin siya gamitin para palabasin ang mga yon? Para nasisira na ba ulo mo? Ilalagay mo pa sa panganib yung buhay na matanda? Eh siya naman ang punot dulo ng lahat ng to, di ba? Hindi mo naintindihan eh. Mangyayari lang ang pagganti nila kapag buhay na ang pinuno nila. Eh di sinasabi mo ngayon na hintayin nating mabuhay si Vendetta at hintayin ding puntahan si Doña Marta saka tayo gagawa ng paraan? But these Aroy! Barado! alright. Mag-isip ka nga. Hindi dapat ganyan mag-isip ang isang albularyo na matagal na sa serbisyo. Iniinsulto mo ba ako? Oo, tama na yan. I'm getting Wala naman tayo sponsored. mapapala kung mag-aaway-aaway pa kayo eh. Ang maganda na lang nating gawin, ipagandaan ang pagpapakita ng mga aswang. I'm Dahil kung totoong nabuhay na nila si Vendetta, hindi malabong simulan na rin nila ang kasamaan nila. Bukod sa angkan ng Donya, And then alam niyo naman kung sino ang pinakauna nilang prioridad, di ba? pay for Tayo mga albularyo yun. Papatayin din nila tayo dahil alam nilang malaking banta ang mga kagaya natin sa mga binabalak nila. that will May punto si Dodong. Sa halip na nagtatalo tayo rito, bakit hindi na lang natin pagandaan ang lahat ng mga pwedeng mangyari? add up.
Naging kalmado naman ako nung mga sandaling yon, Kabanong. Hindi pa rin maalis-alis sa akin na mainis sa inasal ni Rogelio. Nagkaroon naman ng mga bagong plano sa pagpupulong namin. Yeah, but Yun nga lang, hindi yun naging solido dahil karamihan talaga ay kumukontra. I don't even have Umuwi akong banas na banas. Sinipa ko pa nga yung balde na nakaharang sa daraanan ko. good handle string. Kahit nasipain mo lahat ng balde rito, isama mo pa yung balde ng kapitbahay natin. That Eh, working. walang magbabago. Kung ayaw nila makisa sa atin di tayo ang kikilo sa sarili natin. Hindi ko kasi sila maintindihan, Lo eh. This Reaper and Bakit ba ayaw nila tayong pakinggan? thank Bakit God ayaw nilang tingnan yung anggulo na baka sa mga sandaling ito buhay na ang pinuno ng mga aswang? Nasa mga sandaling ito ay naghahanda na rin silang ubusin ng mga albularyo at isusunod nila ang angkan ni Doña Marta. student discount shit. Ganyan talaga ang buhay, Apo. Hindi sa lahat ng oras ay maiintindihan tayo ng ibang tao. Service are you Ang mahalaga, nasabi na natin ang dapat nating sabihin. Wala na tayong kasalanan kung sakaling may mangyaring masama sa kanila. Hindi sila nakinig eh. Tama si Lolo. Kung ayaw, ayaw. Ituon po natin ang atensyon natin sa mga taong naniniwala na lang sa atin. Isang malalim na buntong hininga na lang ang nagawa ko noon, Kabanong. my wife. Umupo ako sa harapan ng pintuan namin at saka napasandal. Si Doña Marta at Esma, I don't need anything. nakaalis na ba sila sa kapis? Sinabi sa akin ni Esma na kaninang umaga ang alis nila. I looked into Siguradong wala na sila rito ngayon. really cool. Hindi na natin sila kailangang intindihin. I don't need the Nasa ligtas na lugar na sila. square peg. Hello, Square space. itong mga nakarang araw, nakakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko eh. Ano bang ibig mo sabihin, Apo? Ewan ko rin parang masyadong sensitibo mga pandama ko eh. We're almost at Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba. so sleep. Pero ilang beses akong nakakarinig ng mga bagay na hindi naririnig ng isang normal na tao. Kagaya na lang ng alin, Kuya Agua. Teaching me about this. Kagaya na lang ng isang tinig na palaging bumubulong sa akin. Pero hindi ko naman maintindihan kung ano. Basta, parang inuudyukan niya ako sa isang bagay eh. Hindi ba masamang elemento na gustong angkinin ng katawan mo? Website. Hindi naman po siguro. Sent me. Hindi naman ako nakakaramdam ng mabigat sa kanya eh. Sadyang hindi ko lang talaga siya makilala. Super. Kailangan nating malaman kung ano yan. At baka ikaw naman ang magkaproblema. Hindi na muna, Lo. Also got Pakiramdam ko naman wala naman siya masamang binabalak sa akin. Sigurado ka ba? Opo, sigurado po ako. it's Lumipas pa ang ilang araw at nanatili kaming alerto. Ang hindi pagpaparamdam ng mga aswang ay simbolo ng paparating na kapahamakan. Kaya hindi kami nagiging kampante ni Lolo. business. Hanggat maaari, hindi kami lumalayo ng bahay. Nasa kalagitnaan kami ng hapunan nang marinig namin ang pagkalampag ng gate. Pagsilip namin, nakita namin ang isang lalaki na natataranta. You got Nilapitan ko kaagad. to work on building. Namukhaan ko siya. Kasamaan siya ni Oh my Dodong. gosh. Agad niyang sinabi na ang samahan daw ng albularyo sa kanilang lugar ay sinalakay na ng mga aswang. Dahil sa sinabing yun ng lalaki, wala kaming sinayang na oras. One day. Kahit masarap ang sinigang na luto ni Angelito, iniwan na muna namin yon sa pagkainan para rumisponde sa kabilang baryo. Depression and stuff. Pagdating namin doon, nakita naming nagkakagulo na mga tao. Ang iba'y nagtatakbuhan na at ang iba namay nagsarado na ng kanilang mga bahay. Say before. Meron pa kaming inabutan na isang albularyo din na akay-akay na ng dalawang lalaki. Warak ang tiyan. Mga Apo, ihanda niyo ang sarili ninyo. Nandito na tayo sa inaasahan natin. Kahit na anong mangyari, Lo, walang mag-iiwalay sa atin, ha? Andang-anda na po ako, Lo. Kinda. Pinuntahan namin kung saan namin narinig ang mga malalakas na ahangil ng aswang. Nang dumating kami roon, ay nakita pa namin ang kapwa albularyo namin na kinakalaban sila. Naroon din sila Dodong na meron na ring sugat sa braso. Bakit ba kayo dumating? Mapapahamak lang kayo. Hindi naman kami pwedeng hayaan na lang kayo. Mga albularyo tayo, magkakampi tayo. Diyos ko, Yeah, guys. buti pa kayo. Make Si Rogelio walang ginawa eh. Really, Huwag na nating asahan mo kung na yun. Tayo na lang ang lumaban sa mga aswang na ito. Mabibili sila ha. Hindi sila basta aswang lang. Hindi rin sila takot. Malakas ang loob nila.
Siguro, totoong buhay na yung pinuno nila kaya sila matatapang. And it was just Hindi about pa rin natin sila aatrasan. Papatunayan natin sa pinuno nila na hindi rin basta-basta ang mga albularyo. Nang muli naming marinig ang malalakas na angil ng mga aswang, ay dali-dali na namin silang pinuntahan. pictures or can it just Napatigil kami nang makita namin sila na tila inaabangan din kami. one Mahaba ang kanilang mga kuko. Bilugan ng mga mata na puro itim lang ang kulay lahat. Matulis ang kanilang tenga, pati na rin ang ilong. Mukha talaga silang mga halimaw. Pero hindi namin matukoy-tukoy kung anong klaseng aswang sila. don't need a Manda kayo ha, website? mga batak yan. Magsasalita pa sana ako nang biglang lumundag na ang aswang palapit sa amin. Mabuti na lang ay praktisado rin kami sa pakikipaglaban kaya agad naman namin silang nadepensahan. Pero hindi namin maikakaila na talaga namang malalakas sila. We even did panels for my Hindi kami makagawa ng Bro, kahit look at na my anong panels pag-atake. right now. O di ba, Look at my malalakas ang mga hayop na to. Maging alerto lang tayo sa mga galaw nila. Kuya Agwa, meron ka ng sugat sa balikat. Wala yan. Gasgas lang yan. Malayo yan sa bituka. Mamaya po, malapit na yan. Ayos tong batang to no. You just need something. Nang makakuha kami ng tiyempo, nilakasan namin ang loob namin at kami naman ang lumusob sa kanila. I think that just says Nagtaka ang mga aswang kung bakit parang bigla kaming tumapang. simple. Pero ang hindi nila alam, tinatapangan na lang namin talaga dahil dun lang kami makakalamang. Ang kaso nga lang, kahit na anong gawin naming tapang, sadyang kakaiba talaga ang lakas at bilis ng mga aswang. Napupo na si Dodong sa lapag. Napalibutan na siya ng 3 aswang. Si Lolo at ang Hilito naman ay ganun din. Ako na lang ang natitirang nakatindig. At kahit palagang ko sila, hindi pa rin makakatakas at tsak na kamatayan ng mga kasama ko. Apo, Agwa, tumakas ka na. Umalis ka na, Agwa. Iparating mo sa mga kasama natin sa ibang baryo. Kuya, yung sinigang po sa bahay, baka malamig na. Abay, pambira ka talagang bata ka oh. Malapit na tayong mamatay Yung ulam pa rin ang iniisip mo. Hindi ko kayo iiwan. Huwag ka na magpakabayani, Agwa. Isipin mo na lang kung ano ang mas makabubuti. Wala na kami magagawa rito. Tatanggapin na lang namin ang kamatayan namin. Sige na, Apo. Hindi! Marketing class? Umangin na malakas sa mga aswang. Akmang lalapitan na nila ako pero bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. I didn't even know. Para akong gumaan. Nakita ko na lang na parang umiilaw ng konti ang 2 palad ko. What is that Nanlalaki mga mata ko noong mga sandaling yon. to me? Kahit ang mga aswang din na nasa harapan namin ay napatigil. Really wanted Natagpuan ko na lang ang sarili ko na bigla ko na lang tinaga at sinaksak ng itak ang 2 aswang sa bilis ng pagkakagawa ko. Hindi ko na namalayan na nagawa ko yon. that I have right now, though. Lolo, nasa kanya ba yung mutya ng libag? Got into it. Hindi ka pa paniwala. Really my priority. Pinagtulungan ako ng mga aswang pero dahil sa kakaibang kapangyarihan na bigla ko na lang naramdaman, nagawa ko silang tapatan. Sa katunayan, hindi na nga sila makatama sa akin. People take Makalipas lang ang halos 5 minuto, ang 7 aswang ay napatay ko na. Isa na lang ang natitirang nakatindig. Tatangkay pa sana nitong tumakas pero agad kong pinukol papunta sa kanya ang itak. that's crazy. Tumama ang itak sa bandang batok nito na naging dahilan para malagutan na rin siya ng hininga. T-shirt press? Napapatingin na lang ako sa kamay ko noong mga sandaling yon, Kabanong. Hindi pa rin ako makapaniwala pero meron na akong ideya kung saan ang galing ang kakaibang abilidad ko. Super cool. Napakahusay ng ginawa mo, Apo. Nagawa mo silang talunin. Agwa, tingin ko, ikaw talaga pinili ng mutya ng ano? Ng ano po? Ng libag? Fourth wall. Nararamdaman ko ang kapangyarihan niya sa buong katawan ko. Ibig sabihin lang nito, hindi siya nalusaw sa palad ko. Pumasok siya sa buong katauhan ko. Meron lang ako iniisip na hindi ko sigurado. Ano yun, Apo? Dahil nasa akin ang mutya ng libag, kailangan ko pa rin bang hindi maligo ng 1 buwan? Tumawa na lang ang pinsang kong siyang Hilito kahit na natili naman kaming seryoso. Sinuway siya ni Lolo kaya agad din naman siyang nanahimik. Sa totoo lang, wala pa rin talaga akong sapat na ideya kung papaano gagamitin na maayos ang mutya ng libag.
Pero dahil gumagana naman siya sa akin, hindi ko na pinagpaliban ng pagligo. Dahil sa nagawa ko, ang ibang aswang na nakakalat sa iba pang baryo ay bigla na lang nag-atrasan. Kinatakutan nilang mutya na meron ako. Kahit na naipanalo namin ang unang laban, marami pa rin ang nasaktan at meron ding mga namatay. Agad namang nakarating sa ibang baryo ang tungkol sa paggamit ko ng kapangyarihan ng mutya. At kahit na gabing-gabi na at hindi pa kami nakaka-recover sa nangyari, biglang dumating si Rogelio sa baryo nila Dodong. Free? Agwa! Why? Oh, kung makapagdabog ka ng pinto, kala mo taga rito ka. Manahimik ka muna. Si Agwa ang gusto ko makausap. Access to Agwa! Totoo bang napagana mo yung mutya ng libag? Oo, hindi pala siya nalusaw. Ang totoo, pumasok siya sa katawan ko. Nagawa ko siyang gamitin kanina dahil desperado na akong iligtas sila. Ibalik mo na sa akin. Ha? Sabi ko, ibalik mo na sa akin. Thought about it. Nasisira ka naman ng ulo. Binigay mo na kay Agwa at siya na ang pinili ng mutya. Anong ibalik? All their Malis ka na nga. Abala ka eh. ships. Nakita mo nang sugatan kami rito oh. Nintay mo na sana munang matapos kami sa panggagamot namin sa sarili namin, di ba? Agwa, ibalik mo sa akin ha. Ang angkan ko naman ang nangangalaga niya sa loob ng maraming panahon eh. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Kung ibabalik mo sa akin yan, mas mapapaunlad ko pa ang mutya dahil napag-aralan ko na yan. Isara ulo ka naman pala talaga eh. Hindi mo ako pinapansin ha? Malis ka na nga. Ano ba? Bakit ba gusto mong kunin to? Kung alam mo naman na hindi mo naman nagagamit. Alam mo naman na kailangan ko to, lalo na sa mga ganitong sitwasyon, Rogelio. Sumalakay ng mga aswang, maraming nasaktan, at meron ding namatay. Tapos ikaw, ang inaatupag mo kukunin sa akin yung anting-anting. Dapat unahin mo yung mga kalugar mo, para makapaganda na rin sila. Wala kang karapatan na hawakan ng mutya dahil hindi ikaw nag-alaga dyan. Oo, hinahanap ko makakapagpabuhay sa kanya dahil kailangan ko maging aktibo ang mutya para masimulan ko na rin siyang gamitin. Kaya ibalik mo na sa akin yan, Agwa. Hindi mo yata talaga naiintindihan no? Nasa loob na nga ng katawan ko ang mutya at hindi ko alam kung paano siya ibabalik sa'yo. At kahit alam ko man, hindi ko rin gagawin. Sa'yo pinapakita mo ngayon, pinapatunayan mo lang na hindi ka rin karapat-dapat dahil magiging sakim ka sa kapangyarihan. Sinabi nang ibigay mo sa akin, Hindi ka ba talaga nakikinig? Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Dodong sa mukha ni Rogelio. Napatras si Rogelio dahil doon. Pero hindi ito natinag. Gumanti ito kay Dodong. Pero dahil malaking tao si Dodong, ay hindi rin naman ito umubra. Mabuti na lang ay inawat na rin sila ng iba pa naming mga kasama. Hindi magandang tingnan ng dalawang albularyo na magkaaway. Magkakampi dapat tayo. Kahit na kailan talaga, Dodong, wala ka pa rin kwenta. Hindi na ako magtataka kung bakit hanggang ngayon pangkaraniwang albularyo ka pa rin. Pangkaraniwan? Kasi hindi ako naghahangad ng kapangyarihan. Di gaya mo na uhaw ka sa kapangyarihan. Kahit hindi naman talaga yung para sa'yo. Pagsisisihan nyo ito na hindi nyo binigay sa akin ng mutya. Ako lang ang nakakalam kung paano yan kontrolin. Nagkakamali ka, Rogelio. Tingin ko hindi ko kailangang kontrolin ng mutya. Dahil siya mismo ang nagkukusang tulungan ako sa mga bagay na dapat kong gawin. Sige na, umalis ka na rito. Bago pa kita ipabugbog sa mga nandito. Wisit ka. Tinuring pa naman kitang kaibigan tapos ganito pala ugali mo. Wala akong pakialam sa'yo. Padabog na lumabas si Rogelio. Binanggapan nito ang mga nakakasalubong na kapwa albularyo. Buntong hininga na lang ang nagawa ko. Kinaumagahan, naging maayos naman ang kalagayan namin. Nalinisan na rin ang mga sugat namin. Nang masiguro naming nasa maayos ng kalagayan ng lugar nila Dodong, nagpasya kaming umuwi na muna sa baryo namin. Inabutan pa namin sa lamesa ang pagkain na hindi na namin natapos nung gabi. Ininit na lang ni Lolo ang sinigang at maya-maya'y kumain na rin kami. Habang kumakain, nararamdaman ko ang malaking pagbabago sa sarili ko. Mula nang mapalabas ko ang kapangyarihan ng mutya ng libag, pakiramdam ko ay kaya ko nang gawin ang lahat. May pagkakataon na bigla-biglang lumalakas ang pandinig ko. Minsan din ay may mga pangitain ako kahit nagising ako. At ang tinig naman na bumubulong sa akin ay naiintindihan ko na.
Sinasabi niya sa akin na gamitin ko sa kabutihan ng mutya ng libag dahil ito ang makakatalo sa mga aswang. Palagay ko noon, siya ang unang may-ari ng mutya. Ang matandang lalaki na walang ligo-ligo, si Ramses. Lumipas ang 2 araw, kutob namin na nakarating na sa pinuno ng mga aswang ang nangyari. Kaya naman, naganda na rin kami sa posibilidad na bigla na lang siyang magpakita sa amin. Naging sanggang dikit na namin ang albularyo sa baryo ni Dodong. Kahit papaano ay kampante ako makakapalag kami sa mga aswang dahil meron kaming pagkakaisa. Nahati kami sa 2 grupo. Ang iba ay nasa baryo namin at ang iba naman ay nasa baryo nila Dodong. Kami ang mangunguna sa pagprotekta sa mga kapwa naming albularyo sa aming baryo, habang si Dodong naman ang tinuturing na pinuno sa kanila. Lolo, ano po bang itsura ng pinuno ng mga aswang? Hindi ko rin alam, Apo. Pero nasisiguro ko na nakakatakot talaga siya. Nakita ko siya sa panaginip ko. Nilarawan sa akin ng mutya kung anong itsura niya. Isa siyang matanda. Pangkaraniwan lang ang itsura niya kapag nasaan yung tao siya. Pero nakakapangilabot ang tunay nitong anyo kapag naging aswang. Matangkad, maskuladong katawan na parang hindi ito matanda. Mukha itong demonyo. Demonyong makikita mo sa mga pelikula na literal na pumapatay. Napansin ko ang bahagyang takot sa mukha ni Angelito kaya itinigil ko na ang sinasabi ko. Maya-maya lang, sumapit na rin ang kinagabihan. Napakatahimik ng gabi, parang walang bahid ng panganib. Nagkukubli ang pangamba na bumabalot sa kapayapaan ng lugar. Apo, ano ba na mangyari ngayong gabi? Gusto kong malaman yung kung gaano ko kayo kamahal. Lolo, bakit po parang mawawala ka na kung magsalita kayo? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang naman na maging handa kayo sa mga pwedeng mangyari. Pinapangako ko po na walang mangyayari sa atin. Gagawin ko ang lahat para protektahan ko ho kayo. Pinagpatuloy na lang namin ang paglalakad para pumunta sa bungad ng baryo namin. Naghintay kami ng naghintay roon hanggang 12:00, pero walang umaataking aswang. Nakontak din naman namin sila Dodong. Wala rin doong mga nilalang. Akala namin ay nagkamali kami ng kalkula na hindi sila lalabas ng lungga. Nabigla na lang kami nang makatanggap kami ng balita na sa lugar nila Doña Marta nagpunta ang mga aswang. Mabuti na lang ay meron ng tao sa mansyon. Ang mga kasambahay at mga gwardya doon ay pinagpahinga na muna. Kaya walang inabutan ng mga aswang doon. Ang problema nga lang ay ang ibang kamag-anak ni Doña Marta. Sila ang naabutan, kaya sila ang mga nadali. Grabe, brutal. Kahit matanda na oh. Nakatayo kami sa harap ng isang bahay na malapit lang din sa mansyon. Pamamahay yun ng pinsan ni Doña Marta. Sa bakuran, makikita ang mga nakahandusay na bangkay. Lasog-lasog ang mga katawan. Tinakpan ko na lang ang mga mata ni Angelito dahil hindi talaga kaaya-aya yung tingnan. Mag-iwahiwalay tayo. Nandito pa ang mga aswang. Hindi ako pwede magkamali. Nararamdaman ko pa sila. Magkakasama kami nila Lolo na rumonda sa ibang direksyon. Sa kabilang direksyon naman sila Dodong. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin, nakaramdam ako ng sobrang bigat na presensya. Tumigil kami. Pinapunta ko sa likuran si Lolo at Angelito. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa madilim na sulok. Puti na ang kanyang buhok, pero makikita sa kilos niya na malakas-lakas pa siya. Tumayo siya sa harapan namin. Ngumiti ng malapad na parabang hindi niya kami kalaban. Kilalang kilala ko mukhang yon dahil nang makita ko siya sa panaginip ko, ay napakalinaw ng mukha niya. Magandang gabi sa inyong tatlo. Ako ba ang hinahanap ninyo? Ikaw ang pinuno ng mga aswang? Ikaw ang binuhay ng mga kauri mo para maggasik ulit ng lagim? Tama ba ako? Tama ka. Ako nga. Pero mali ka sa parting maghahasik ako ng lagim. Sabihin na lang nating meron akong gustong balikan. Meron lang akong gustong singilin. Hindi mo na sila madadampian ng mga kamay mo. Nasa ligtas na lugar na sila. Kaya ngayon,
Kami na ang haharapin mo, Vendetta! Masyado ka namang mainit. Kalma ka lang. Hindi naman ako nandito para makipagpatayan sa inyo eh. Meron akong gustong ialok sa'yo. Nagkatinginan kami ni Lolo. Base sa tingin din sa amin ng matandang nasa harapan naman namin ay mababasa kung meron talaga siyang binabalak. Kaya naman, hindi ako naging kampante. Agwa ang pangalan mo, hindi ba? Bagay na bagay, parang pinagbiyak na bunga. Mukhang tinadanang maging magkasama. Agwa, Vendetta. Hindi mo ba naisip? Ikaw at ako, magkakampi? Magkakampi eh. Nahihibang ka na ba? Kahit na kailan, hindi ako kakampi sa kagaya mong ubod na kasamaan. At kanino ka kakampi? Saan ka ng mga taong umabuso sa kapangyarihan nila? Saan ka ng mga babaylan? Kay Marta? Anong alam mo sa katauhan ng taong yon para kampihan mo? Narinig ko na ang kwento niya. At hindi ang kwento ko. Paano mo maintindihan ang pinakapuso ng nakaraan kung isang bersyon lang ang handa mong pakinggan? Nakita kong bumukas ang lungkot at galit sa mukha ni Vendetta. Sa mga sandaling yun, ay mas lalong bumigat ang presensya na nararamdaman ko. Nararamdaman ko na rin ang galit niya habang nagsasalita. Nananahimik ang angka ng mga aswang sa isang tagong lugar sa gubat. Pero bigla silang dumating. Nung una, sinabi nilang tutulungan nila kami may pakilala sa mga tao. Nangako sila sa amin na walang mananakit sa amin, na magiging normal na lang ang pananatili namin dito sa mundo. Matagal na namin pangarap yon, ang matanggap sa lipunan na ito. Dahil sa simula pa lang naman, hindi naman talaga kami masasama. Kumakain lang kami ng mga hilaw na hayo, pero nung panahon na yun di sumagi sa isipan namin na tumikim ng tao. Dahil sa matatamis sa salita ng mga babaylan, sumama kami sa kanila. Nagulat na lang kami nang biglang may mga humuli sa amin. Habang naglalakbay na kami sa kagubatan, kalaunan, nalaman ko na tauhan din pala yun ng mga babaylan. Tinraidor nila kami. Ang pangako nila sa akin ay hindi nila tinupad. Pinaniwala nila kami na posibleng magkasundo ang tao at ang aswang. Pero sa huli, pinatulayan lang nila na hindi. Pinagpapapatay nila mga kauri ko. Lahat ng angkan, pati bata, matanda, at kahit na sinong aswang, kinuha nila mga dugo. Inipo na para bang normal na tubig lang sa kanila. Ako lang ang nakatakas noon. Nang malaman ko na hindi naging matagumpay ang pagriritual na ginawa nila para pigilan ang mga dilubyo, binalikan ko sila isa-isa. Ipinaghiganti ko ang mga mahal ko sa buhay. Pinagpapapatay ko mga babaylan. Pero hindi ko alam kung lahat sila ay naubos ko. Akala ko noon, matatahimik na ako kasi nakaganti na ako. Pero hanggang lumipas ang panahon, mas lalo kong naramdaman na kung gaano kalungkot ang mawalan ng mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa nalaman ko, isang bagong henerasyon ng angka ng babaylan ang sumibol. Sa takot ko na lumitaw ulit ang mga babaylan, hinanap ko sila. Pero hindi ko alam, pinapahanap na rin pala ako ni Marta noon. At sa kasamaang palad, nagawa nila akong patayin. Ngayon, Agwa, sabihin mo sa akin, sino ang tunay na masama ngayon? Sino ang tunay na demonyo? Nananahimik ang mga buhay namin pero pinagtaksilan nila kami. Hindi nila binagyang halaga ang buhay ng mga aswang na walang ginagawang masama sa kanila. Ang tingin lang nila sa mga kagaya namin ay mga kasangkapan. Kung ano man ang pinagdaraanan mo, hindi na rin yun tamang dahilan para manakit at pumatay kayo ng tao. Yung mga taong ginawa niyong alay para mabuhay ka, wala silang kasalanan sa inyo. Kaya bakit? Bakit niyo sila dinamay? Dahil ganun din ang ginawa nila sa amin. Hindi pa rin ako kumbinsido. Hindi mo ako makukuha. Kalaban ka pa rin ng kabutihan dahil masama ang mga ginagawa mo. Masama bang bigyan ng hustisya ang ginawa nila sa amin noon? Tapos na ang problema mo noon. Wala na ang mga taong gumagawa sa iyo ng kasalanan. Pero bakit hanggang ngayon nag-aasik ka pa rin ng lagim? Hindi na ako magpapaliwanag pa, Agwa. Sumama ka sa akin. Tayong dalawa ang huhulmaan ng probinsyang ito. Ikaw ang representasyon ng mga tao at ako naman ang representasyon ng mga aswang.
magkakaroon tayo ng kasunduan para sa tunay na kapayapaan. Hindi mo ako maloloko. Ang dahilan kung bakit mo gustong maging kakampi ay dahil sa mutya na nasa akin. Gusto mo magamit yun para mas lalo ka pang lumakas. Hindi yung mangyayari. Nagsasayang ka lang ng oras. Bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Pag-isipan mo na maigi, Agua. Kapag tinanggap mo ang gusto kong mangyari, maraming buhay ang maliligtas. Palis na sana si Vendetta pero nagulat ako nang biglang dumating ang grupo ni Rogelio. Nakasalubong nila matandang aswang. Bigla-bigla na lang nilang inatake yun. Sinubukan ko silang pigilan para mailigtas sa mga buhay nila. Pero hindi nila ako pinakinggan. Nakita na lang namin na pinagbababalibag na ni Vendetta ang mga albularyo. Nagkanda-bali-bali ang buto ng mga yon dahil sa ginawa nito. Tanging si Rogelio na lang ang natitirang nakatindig. Rogelio! Huwag kang atake ha! Hindi mo kakayanin si Vendetta! Manahimik ka! Hindi ako duwag gaya mo! Sino kang tao ka? Sino ako? Ako lang naman ang papatay sa'yo! Ang lakas din ng loob mo ha! Manda ka sa akin! Wag! Sa pagnanais na mailigtas ko si Rogelio, muli kong napagana ang kapangyarihan ng mutya ng libag. Nagawa kong makalapit sa kanya ng sobrang bilis. Nahawakan ko siya at nailayo roon kahit siya ay nagulat din. Pasensya ka na, Vendetta ha? Kahit naintindihan ko ang pinanggagalingan ng hinanakit mo, hindi ko pa rin hahayaan na makapatay ka ng mas maraming tao. Hindi dahil pinoprotektahan ko ang mga taong kinamumuhian ko, kundi dahil ayoko nang madagdagan pa ang mga kasalanan mo. Kung magsalita ka, parang may malasakit ka sa akin ah! Pwes, kakalabanin mo ako? Mas mainam na pwersay na kita para makinabang ako sa'yo! Natulala nang makita ang pagbabago na yon ni Vendetta. Habang ako naman ay nanatili lang sa harapan nito. Wala akong takot na nararamdaman. Buong buo ang loob kong harapin ang tao na yon. Agad ko siyang inatake, pero sa kasamaang palad ay agad naman siyang nakailag. Nahawakan niya ang hawak kong itak. Itinapon niya yon sa gilid at agad niya akong sinuntok. Muntikan na akong tamaan pero buti na lang ay nabasa ko ang susunod niyang galaw. Ha! Ang galing mo rin palang gumalaw ah! Hindi masasayang ang oras ko sa'yo! Huwag ka nang dumaldal! Tatapusin na kita ngayon para hindi ka na makapambiktima pa! Agad ako lumapit kay Vendetta. Sa bilis ng kilos ko, hindi na niya ako namalayan. Sinuntok ko siya ng malakas sa tagiliran. Napausog siya ng bahagya. Nakita kong parang naramdaman niya ang epekto ng suntok kong yon. Pero hindi ko inaasahan agad siyang makakaganti. Mabilis din siyang umabante sa akin. Nahawakan niya ang ulo ko at saka ibinalandra sa lapag. Pero dahil sa kapangyarihan ng mutya ng libag ay hindi ako ganong nasaktan. Inipon ko ang enerhiya sa kamao ko. Nang makakuha ko ng tamang pagkakataon, hindi ako nag-atubiling suntukin ng aswang na yun. Tinamaan ko siya sa muka. Nung una ay kinaya niya pang tiisin. Pero sa pangalawa kong suntok, tumilapon na siya at narinig ko pa ang paglagutok ng panga niya. Hindi pa ako nakontento. Pinagsusuntok ko pa siya ng marami. Hindi lang basta suntok ang ginawa ko. Sa bawat suntok ay mararamdaman ng malakas na hangin na impact. Totoo nga! Totoong malakas ang kapangyarihan ng mutya na dala mo. Kaya sige, ilalabas ko na rin ang tunay na lakas ko! Umangil siya ng malakas. Sobrang lakas ng ingay na nailalabas niya. Dahilan para magtakip na rin ng tenga sina Lolo at Angelito. Bigla na lang ding bumigat ang pakiramdam ko. Nagulat na lang ako nang mahawakan na niya ako sa leeg. Hindi ako makagalaw. Wala na akong nagawa nang bigla niya akong ihambalo sa pader. Binugbog niya ang katawan ko hanggang sa mahirapan na akong makabangon. Malakas ka! Malakas ang mutya! Pero ilang beses na ako nakakita ng ganyan. At wala pa ni isa ang nakatalo sa akin. Hindi ka na makakalaban sa ganyang kalagayan. Kaya sa ayon sa gusto mo, isasama kita at gagamitin mo ang mutya para mas lalo kong maging malakas. Hindi ka magtatagumpay sa mga pinaplano mo. Huwag ka nang manggulo.
Napalingon kaming lahat nang biglang dumating si Doña Marta. Mas lalo akong kinabahan. Ang buong akala ko kasi ay nakaalis na sila ng kapis. Bakit kayo bumalik? Isa ako sa dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Kaya gagawin ko ang dapat para matigil na ito. Ikaw, kunin mo na ako. Ako naman ang kailangan mo, hindi ba? Ako ang may kasalanan sa'yo, hindi sila. Ha, tigil mo, may halaga ka pa sa akin? Wala na akong pakialam sa'yo. Mas mahalaga sa akin ngayon kung paano ako magiging malakas. Walang pakialam? Pero anong ginagawa mo sa mga kamag-anak ko? Pinapatay mo! Wala silang kinalaman sa mga nangyari noon. Manimig ka! Sinabi ko na sa'yo, wala akong pakialam. Lumayas ka! Dapat lang pala talaga na nawala mga mahal mo sa buhay dahil tunay kang masama. Anong sinabi mo? Biglang sinakal ni Vendetta si Doña Marta. Sinubukan kong ibangon ang katawan ko, pero nahihirapan talaga ako. Ang mutya naman ng libag ay hindi ko maramdaman sa mga sandaling yon. Gusto mong mamatay, di ba? O sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Iniangat na ni Vendetta sa ere matandang babae. Noong mga sandaling yon ay namumula na ang mukha ni Doña Marta. Pinikit ko ang mga mata ko. Hanggang sa muli ko nang maramdaman ang kapangyarihan ng anting-anting. Nagawa kong kunin ang itak. Habang abala si Vendetta kay Doña Marta, mabilis akong lumapit at saka itinarak ang itak sa kanyang likuran. Nabitiwan niya si Doña Marta. Mas lalo ko pang ibinao ng itak hanggang sa mapasokan na siya ng dugo. Pagugod ko ay nagpagewang-gewang na siya sa paglalakad. Hindi kailanman mananalo ang kasama sa kabutihan. Kailangan mo na magpahinga, Vendetta. Hinihintay ka na ng mga kadugo mo. Hanggang sa mga sandaling ito, pinatunayan nyo na mga kagaya namin ay salot at walang karapatang mamuhay ng payapa. Nakakatawa. Dahil ang katotohanan, ang tunay na dyablo ay ang mga tao na nagtatago sa konsepto ng kabutihan at kapayapaan. Matapos siyang makapagsalita, ay agad na rin siyang bumagsak. Nakahinga na kami ng maluwag nang makitang wala ng buhay ang matandang aswang. Agad ko namang nilapitan si Doña Marta at tinulungang makatayo. Ayos lang po ba kayo, Doña Marta? Maraming salamat. Ayos lang ako. May mga natitira pang aswang po. Kailangan natin tulungan sila, Dodong. Tara na, kuya. Hinihintay na nila tayo. Hoy! Hoy! Paano ka? Bahala ka kung gusto mong sumama. Huwag ka lang magkukulit doon, ha? Doña Marta, umuwi na muna kayo sa inyo. At huwag na kayong lalabas ng bahay. Kailangan lang namin ubusin ang mga natitirang aswang. Kami na pong bahala rito. Pinuntahan agad namin kung nasaan ang mga aswang na nakakalat sa baryo. Hindi naman na kami nahirapang talunin ng mga yon. Ilang minuto lang ay tuluyan na namin silang napuksa. At mula noon, naibigay na rin namin ang hustisya para sa mga taong nabiktima nila. Naibigay na rin namin ang kapayapaan na para sa kanila. Ilang araw matapos ang labanan, balik na sa normal ang buhay namin. Kami na ang kinuwang opisyal na manggagamot ng pamilya nila Doña Marta. Medyo natuwa naman ako kasi nagbago na rin ang ugali ng matandang babae. Hindi na siya matapobre, pero minsan may litin pa rin talaga ang ulo. Sa lahat ng mga nangyari, masasabi ko talagang walang may dudulot na maganda ang paghiganti. Kahit na ganun pa kalalim ang dahilan nito, hahantong at hahantong pa rin sa malungkot na katapusan ng lahat. Kagaya na lang na nangyari sa pinuno ng mga aswang. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pinagpalang araw po at mabuhay po tayong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Bago po tayo magwakas ay gusto ko po sana pasalamatan ng lahat ng mga sumubaybay sa storya natin ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ngayong araw, kung maaari po ay i-click niyo po ang subscribe button at ganoon na rin po ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong mga kwento. At huwag niyo na rin po kalimutan na mag-comment at mag-like. Kung medyo nabitin po kayo, iniimbitahan ko po kayong bisitahin ang iba pa natin mga channel. Ang Pamela Clamil Channel.
Kung pwede rin pong mag-subscribe kayo dahil konti pa lang po mga subscriber doon at mag-iwan na rin po kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Ngayon kung medyo bitin pa rin kayo, inimbitahan ko po kayong puntahan ng bagong-bagong channel natin, ang Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. Kaya bukod sa may napapanood na kayo, mapapakinggan nyo pa rin ang ating magandang narration story na meron na pong music and effects. O di ba mas maganda? At huwag nyo rin pong kalimutan na pindutin ang subscribe button para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapang hanapin, ilalagay po natin sa description o sa pin comment ang mga links ng mga nasabing channel. Mais honnêtement, qu'il Hanggang les sa vende susunod sur, na mga kwento, sur les réseaux, hein, ça se wakas, vend